Ang araw sa barangay San Isidro ay lagi nang nagsisimula sa halimuyak ng bagong ararong lupa at huni ng mga Maya sa palayan. Sa dulo ng isang makipot na daan, nakatayo ang maliit na bahay kubo ng pamilya Vergara, gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan at yero, ngunit puno ng halakhakan tuwing umaga. Dito nakatira si Lira May Vergara, 22 taong gulang, dalagang magsasaka na tila isinilang sa pagitan ng araw at ulan. Lira, anak, huwag mong kalimutan yung sako ng binhi, ha? Baka maubusan tayo bago pa tumubo yung nasa silong. Sigaw ni Aling Bising habang inaayos ang baon ng anak. Isang pirasong tuyo, kanin at saging. Opo, inay. Sandali lang, papakainin ko muna si Dindo bago ako bumaba sa palayan. Sagot ni Lira, sabay hagod ng buhok sa noo at tawa sa kapatid na mas bata sa kanya ng 7 taon. Si Dindo, payat at tahimik, ay mahilig magbasa ng lumang libro na ibinibigay ng guro nilang si Ma'am Celeste. Sa gitna ng kahirapan, pangarap nitong maging guro o engineer balang araw. Bago pa sumikat ang araw, nakasakay na si Lira sa kalabaw nilang si Berto, dala ang isang basket ng binhi at lumang balde. Sa di kalayuang palayan, nakatambay si Kuya Pelong, kapitbahay nilang matandang binata na palaging nakahanda sa pagtulong kahit walang kapalit. Lira, wag mo nang pasanin niyang mabibigat na sako. Ako na lang. Ikaw, magpahinga ka muna. Ang nipis mo na, sabi ni Kuya Pelong habang inaayos ang lubid ng kalabaw. Kuya, nakakahiya naman. Hindi naman ako ganon kabigat ng problema para tulungan pa. Biro ni Lira, sabay tawa. Pero sa likod ng ngiti, alam niyang marami siyang pasanin, ang lumalalang karamdaman ng ama, ang lumolobong utang kay Aling Presi, at ang kinabukasang unti-unting lumalayo. Pagkatapos magtanim, nagkukwentuhan sila sa ilalim ng punong mangga. Lira, tanong ni Pelong, di ka ba naiinggit minsan sa mga kababayan nating nasa bayan? Yung iba nasa eskwela o may negosyo na. Tahimik nang ngumiti si Lira. Inggit? Siguro minsan. Pero naisip ko kung hindi ako magtatanim, sino pa? Hindi naman masamang mangarap. Pero kailangan ko ring manindigan para sa lupa namin. Dito rin nakabaon ang buhay ni tatay. Pagsapit ng tanghali, bumalik si Lira sa bahay. Si Mang Rogelio, ang kanilang ama, ay nakahida sa papag, humihinga ng mabigat. Lira, kamusta ang taniman? Tanong ng ama, pilit ng ngumiti. Maayos naman po, tay. Mukhang maganda ang tubo ng binhi. Sabi ni Kuya Pelong, 3 linggo pa lang pero mukhang malalago na. Yan ang gusto kong marinig, tugon ng ama. Huwag mong kalimutan anak, ang lupa natin. Yan lang ang pamana ko sa inyo. Hindi po tay, hindi ko po hahayaang mawala ito, sagot ni Lira, pilit pinipigilan ang pagluha. Sa gabi, habang ang ilaw ng gasera ay kumikislap, naupo si Lira sa dilid ng papag at biniksan ang lumang aklat na ibinigay ni Ma'am Celeste. Modernong paraan ng agrikultura. Lakatingin siya sa mga larawan ng patubig, bagong binhi, at mga makinarya na hindi pa niya nakikita sa aktwal. Sa tabi niya, nakahiga si Dindo, nakikinig. Ate, sabi ni Dindo, paglaki ko, gusto kong gumawa ng makina para hindi na kayo hirap mag-araro. Mumiti si Lira. Sige Dindo, pag naging engineer ka, ikaw ang gagawa ng patubig dito. Pero kailangan mong mag-aral mabuti ha? Opo ate, basta magtitiyaga ako. Balang araw, bibigyan kita ng truck para hindi mo na kailangang maglakad tuwing ulan. Sagot ng bata, sabay tawa. Kinabukasan, tumawid si Lira sa baryo upang magbayad kay Aling Presi, may-ari ng tindahan. Presi, ito po muna ang kalahati ng utang namin sa bigas. Sabay abot ng ilang lumang tera. Tss, Lira, baka naman puro pangako na lang. Ang nanay mo kanina pa rin dito, utang daw ulit sa asukal. Sabat ni Aling Presi, sabay sulyap sa iba pang mamimili. Naku, pasensya na po nang. Sa susunod na ani po, babayaran ko lahat. Sana nga, hindi puro ani, dapat may pera rin. Hindi pwedeng puro dasal. Tahimik na tinanggap ni Lira ang pangungutya. Sa tabi, naroon si Nena Obligado. Kapitbahay nilang palaging may mapanuyang ngiti. Ay, Lira, narinig ko, maliit daw ani nyo. Aba,
Baka kailangan mo na lang mag-asawa ng mayaman para di mo na problema yan. Sabay tawa ng malakas. Mumitilag si Lira. Salamat, Nena, pero baka kailangan ko muna mag-asawa ng pangarap bago lalaki ang tiyan ko sa problema. Tumahimik si Nena, napahiya sa sagot. Pag-uwi, sinalubong siya ng ulan. Basang-basa siyang pumasok sa bahay. Ngunit sa halip na magreklamo, agad niyang tinulungan si inay magligpit ng mga damit na nakasampay. Anak, alam kong pagod ka, pero salamat ha. Hindi mo kami pinapadayaan, sabi ni Aling Bising, halos mangiyak. Huwag niyo pong isipin yon, inay. Hanggat may lupa tayo, may pag-asa. Tugon ni Lira, sabay lingon sa labas, kung saan binabayo ng ulan ang kanilang taniman. Parang sinasabi ng langit na kahit kailan, hindi niya pwedeng sukuan ang buhay na ito. Lumipas ang ilang araw at muling dumating si Ma'am Celeste. Nagdala ng mga lumang polyeto tungkol sa agri-cooperative programs. Kung magkakaroon ka ng pagkakataon, gusto kong ipasali kita sa training sa bayan. Libre to, may allowance pa. Baka makatulong sa lupa ninyo, sabi ng guro. Naku ma'am, salamat po, pero baka po hindi ko maiwan si tatay. Mahina niyang tugon. Naiintindihan ko. Pero isipin mo rin, Lira, baka ito na ang paraan para hindi mo na kailangang mamuhay ng ganito habang buhay. May talino ka, may puso. Yan ang kailangan ng bansa. Tahimik si Lira buong hapon, habang nakatingin sa kalabaw na nagpapahinga sa lilim. Naramdaman niyang parang unti-unting bumubukas ang isang pinto ng posibilidad. Ngunit kasabay nito, dumadagdag ang bigat ng responsibilidad. Kinagabihan, habang nasa hapag silang tatlo, napag-usapan nila ang alok ni Ma'am Celeste. Anak, sabi ni Mang Rogelio, kung may pagkakataon kang matuto, hag mong sayangin. Baka yan na ang sagot sa mga dasal natin. Tay, paano po kayo, si Dindo? Kaya namin to ni inay mo. Ang mahalaga, may aabangan pa tayong mas maganda. Sagot ng ama. Pilit ngumiti kahit nanginginig ang kamay sa sobrang sakit ng buto. Napayakap si Lira sa kanya. Pangako tay, hindi ko po kayo bibiguin. At sa gabing iyon, habang pumapatak ang ulan sa bubong at tumitilaok ang mga manok, tahimik na nagdasal si Lira. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng tadhana. Pero alam niyang magsisimula iyon sa lupaing tinubuan niya. At sa mga pangarap na pinapataba ng bawat patak ng ulan. Kinabukasan, matapos ang gabing puno ng dasal, tila mas mabigat ang hangin sa paligid ng palayan. Hindi man bagyo, ramdam ni Lira na may paparating na unos. Hindi lang sa panahon, kundi sa buhay nila. Maaga siyang nagbihis ng maayos na blouse at paldang kupas. Inay, pupunta lang po ako sa barangay hall. Pinapunta daw ako ni Kapitan Benjo. Paalam ni Lira habang inaayos ang buhok. Bakit daw, anak? Tanong ni Aling Bising, may bahagyang kaba sa boses. Ewan ko po, siguro tungkol sa kooperatiba, baka may kulang na hulog. Sagot ni Lira, pilit na nakangiti. Mag-ingat ka ha? At huwag kang mahihiyang magsabi ng totoo, paalala ng ina. Pagdating niya sa barangay hall, sinalubong siya ng malamig na tingin ng ilang kabarangay. Naroon si Kapitan Benjo, nakaupo sa harap ng lamesa. Hawang ang isang makapal na ledger. Sa gilid, nakatayo si Arman Legaspi, ang rice trader na matagal nang kinaiinisan ng mga magsasaka. Nakataas ang kilay habang iniikot ang ballpen sa daliri. Ay, siya na pala si Lira, bulong ng isang miyembro ng kooperatiba. Yung pamilya na laging atrasado sa hulog. Magandang umaga po, Kap, bati ni Lira, bahagyang yumuko. Umaga, Lira, umupo ka, malamig na tugon ni Kapitan Benjo. May kailangan lang tayong linawin. Ayon dito sa mga tala, 3 buwan na kayong hindi nakakahulog sa kooperatiba. Papaano natin maipagpapatuloy ang proyekto kung may mga kagaya nyo na hindi sumusunod? Namula ang pismi ni Lira. Ramdam niya ang mga matang nakatitig sa likod niya. Pasensya na po ka. Nagkasunod-sunod lang po ang gastos sa gamot ni tatay, saka po sa bigas. Lahat tayo may gastos, singit ni Arman, nakangising aso. Pero kami, hindi kami pwedeng hindi maglabas ng pera. Diesel, bodega, tao. Kung hindi kayong magbabayad, bakit pa tayo nagko-kooperatiba? Napakagatlabi si Lira. Gusto niyang sumagot, pero naramdaman niyang sisiklab lang ang galit nila sa kanya. Ganito na lang, sabi ni Kapitan Benjo.
bahagyang nagpapakabait sa tono. Bibigyan kita ng 1 buwan. Kapag hindi kayo nakahabol, mapipilitan kaming isama sa listahan ng mga hindi pwedeng umutang o sumali sa mga proyekto. Maliwanag? Tumamo si Lyra kahit humihigpit ang dibdib niya. Opo, Kap, gagawan ko po ng paraan. Habang palabas siya ng barangay hall, narinig niya ang pabulong na usapan. Kawawa naman yung pamilya nila, pero baka wala na talagang pag-asa. Sayang si Lyra, masipag pa naman. Ang hirap lang talaga pag wala kang pera. Pinili niyang maglakad ng mabilis. Ayaw nang marinig ang mga sumusunod pang salita. Pag-uwi, nadatnan niyang nakaupo si Mang Rogelio sa labas ng bahay. Hawak ang dibdib at hinihingal. Tay, mabilis siyang lumapit. Masakit na naman po ba? Kaunti lang, anak. Pilit na ngiti ng ama. Huwag kang mag-alala. Lyra, buti nandito ka na. Sabat ni Aling Bising na halatang kakagaling lang sa health center. Sabi ni Nurse Vina, hindi na sapat yung iniinom na gamot ng tatay mo. Kailangan na raw siyang ipasuri sa ospital sa bayan. Pero napahinto ang ina, pinisil ang laylayan ng duster. Pero wala tayong pera. Tuloy ni Lyra. Tapos na sa pangungusap kahit hindi pa naririnig. Bumigat ang katahimikan sa pagitan nilang tatlo. Kinagabihan, dumating si Nurse Vina. Dala ang ilang tablets at listahan ng kailangang laboratory tests. Lyra, Bising, hindi na biro ang nararamdaman ni Rogelio. Seryoso niyang sabi. May posibilidad na may komplikasyon sa puso. Kailangan na talaga natin ng ECG, blood tests, baka pati X-ray. Tia, magkano po kaya ang aabutin? Mahinang tanong ni Lyra. Hindi ako sigurado sa eksaktong halaga, pero hindi bababa sa ilang libo, tugon ni Vina. Kung may kakilala kayong pwedeng mautangan o may programa sa munisipyo, subukan nyo, pero wag na nyong ipagpaliban, ha? Sabay-sabay silang natahimik. Nagpasalamat si Lyra at inihatid si Nurse Vina sa kalsada. Pagbalik niya sa loob ng bahay, doon na niya nakita si Dindo sa sulok, nakayuko. Ate, mahina ang boses ni Dindo. May sasabihin sana ako. Ano yon, Dindo? Umupo si Lyra sa tabi niya. Kinausap ako kanina ni Kuya Ramil. May trabaho daw sa Maynila, sa construction. Pwede daw akong sumama. Ate, baka yun na ang paraan para makatulong ako kay tatay. Kahit mason helper lang, kahit anong trabaho. Parang piniga ang puso ni Lyra. Dindo, 17 ka pa lang. Ang laki ng Maynila. Paano kung mapahamak ka? Paano kung lokohin ka? Ate, hindi naman ako tanga. Giit ni Dindo, nanginginig ang boses. Ayokong ikaw lang lagi ang umiikot para ayusin ang lahat. Gusto ko rin namang magbigay, hindi lang taga-kain at taga-aral. Sumingit si Aling Bising, pinapagitna ang mga palad. Anak, hindi kami tumatanggi sa tulong mo, pero bata ka pa. Natatakot kami ng ate mo. Natatakot kayo, pero hindi ba kayo natatakot na wala tayong magawa? Napasigaw si Dindo, sabay tayo at takbong palabas ng bahay. Naiwan si Lyra na nakatulala, ramdam ang bigat ng bawat salitang binitawan ng kapatid. Ilang araw ang lumipas at tila pati panahon ay nakikisabay sa bigat na dinadala nila. Nagsimulang dumilim ang langit. May bagyong paparating. Mabilis na kumilos ang mga magsasaka para itali ang mga pananim, kumpunihin ang dikes at iligpit ang mga gamit. Lyra, bilisan niyo ni Kuya Pelo nga pag-ayos sa palayan. Sigaw ni Aling Bising habang inaalalayan palabas si Mang Rogelio papunta sa mas matibay na bahagi ng bahay. Kuya Pelong, dito tayo sa may gilid ng pilapil. Yan ang laging nauuna kapag umaapaw ang tubig. Utos ni Lyra, kahit naninginig na ang tuhod sa pagod. Lumakas ang ulan. Bumuhos ang tubig na parang galit na galit. Wari naniningil ng utang sa lupa. Sa bawat kulog, napapagapang ang takot sa dibdib ni Lyra. Pinilit niyang isalba ang mga punla. Itaas sa mas mataas na bahagi ng bukid ang ilang sako ng palay na nakaimbak. Pero isang malakas na agos ng tubig ang dumating. Tinangay ang kalahating bahagi ng pilapil. Parang bumuka ang lupa at nilunok ang mga pananim. Sa harap mismo ni Lyra, nakita niyang unti-unting lumulubog sa putik ang binhing ilang buwan niyang pinagpaguran. Hindi wag naman ngayon, pulong niya. Wala nang lakas sumigaw. Nabitawan niya ang hawak na pala
at napaupo sa gitna ng putikan. Ang palad niyang kayumanggi, sanay sa kalyo, na yun ay nanginginig. Hindi na niya alam kung alin ang luha at alin ang patak ng ulan sa kanyang muka. Bakit parang hindi tayo tinitigilan? Mahina niyang tanong sa sarili, halos wala ng boses. Ano pa ba ang dapat kong gawin? Sa malayo, sa lilim ng isang payong, nakamasid si Nena Obligado kasama si Aling Presi at dalawa pang kapitbahay. Naku, ayan na. Sayang lahat ng pinaghirapan nila, bulim ni Nena. May bahid ng awa pero mas malakas ang kumpirmasyon sa sarili. Natama siya sa pag-iwas sa risk at pagbabago. Siguro, hindi talaga para sa kanila ang umasenso. Dagdag ta niya, sabay iling. Hindi na narinig ni Lira ang mga bulong, pero parang naramdaman niya ang bigat ng paghuhusga ng mundo. Sa sandaling iyon, sa gitna ng baha at putik, pakiramdam niya'y unti-unti na naupos ang kandila ng pag-asa. Ngunit kahit nanginginig, hindi pa rin siya tuluyang bumibitaw. Nakakapit pa rin ang mga daliri niya sa lupa, na para bang kung bibitaw siya, tuluyan na rin mawawala ang lahat ng dahilan para lumaban pa. Ilang araw matapos tangayin ng ulan ang kalahati ng pilapil nila, parang pahimik na nagluluksa ang buong baryo. Ang palayan ay mukha pa ring sugatan. May parte pang lubong sa putik, may bahagi namang nagsisimulang magligtas ng ilang usbong na himalang nakaligtas sa baha. Si Lira, kahit pagod, ay hindi tumigil sa pagkilos. Pero ramdam niyang kahit anong sipag ang ibigay niya, kulang na kulang iyon sa bigat ng hinahabol na utang at gastusin. Anak, napuntahan mo na ba si Aling Presi? Tanong ni Aling Bising isang hapon, habang pinipiga ang pasang damit sa batya. Hindi pa po, inay, sagot ni Lira, nakatanaw sa palayan. Pero kailangan ko na pong pumunta, hindi na tayo pwedeng magpaliban pa. May natira pa tayong sako ng palay sa kamalig, baka pwede na nating ibenta, kahit barat ang bili. Ani ng ina, bakas ang pag-aalala sa mata. Napatingin si Lira sa gilid ng bahay, sa isang lumang bubong na yari sa yero at kahoy. Nandoon, nakapark, ang tanging sasakyan ng pamilya, ang luma, kalawangin at halos pagod na rin na truck. Parang sumingit sa isip niya ang boses ng ama, sa isa sa mga gabi ng kwentuhan noon. Yang truck na yan, minana ko pa sa tatay ko. Gamit yan sa pagdadala ng palay, gulay, kung ano-ano. Hindi man maganda sa paningin ng iba, pero dahil dyan, nakapagpatayo ako ng bahay na to. Lumapit si Lira sa truck. Hinaplos ang gilid nitong nagbabalat na ang pintura. Ikaw na lang ulit ang aasahan natin, ano? Bulong niya. Parang kinakausap ang isang lumang kaibigan. Lumabas sa pinto si Mang Rogelio. Nakasandal sa saklay na bigay ng health center. Lira, ako na sa pag-start niyan. Kilala ko na ang ugali niyan mula pa noong binata ako. Kabuntot ang mahinang tawa. Tay, baka sumama po pakiramdam nyo. Awat ni Lira. Hindi, kaya ko pa to. Huling-huli ko na tong kalikutan bago tuluyang magretiro. Biro ng ama, sabay higok sa hangin at dahan-dahang pumunta sa truck. Umupo siya sa driver's seat. Pinihit ang susi, sabay apak sa silinyador. 3 beses na umubo ang makina, parang may inuuburing matanda sa loob. Sa ika-4, tuloy-tuloy na ang andar. Kasabay ng malakas na kalampag ng mga piyesang matagal nang hindi napapalitan. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Wika ni Mang Rogelio, may bahid ng pride sa tinig. Hanggat humihinga yan, humihinga pa rin ang pag-asa natin. Kinahapunan, habang kumukulimlim muli ang langit, nagpasya si Lira na bumiyahe papuntang bayan para ihapid ang sako ng palay kay Aling Presi at makiusap na ibawas iyon sa utang. Kahit masama ang pakiramdam nito sa kanya, wala siyang ibang mapagpipilian. Anak, hindi ba pwedeng bukas na lang? Tanong ni Aling Bising habang inaayos ang tolda sa gilid ng bahay. Mas delikado po bukas kung sakaling bumuhos na naman ang ulan. At least ngayon, may chance pa tayong makaraping bago lumakas ulit. Sagot ni Lira habang inaakay si Dindo para tumulong mag-akay ng sako papunta sa likod ng truck. Ate, sasama na ako sa'yo, alok ni Dindo. Wag na, dito ka muna kay tatay at kay inay. Baka kakailanganin nila ng magaanang paa. Tugon ni Lira, may lambing pero mariin. Dumating si Kuya Pelong, hawak ang lumang flashlight. Lira, narinig kong aalis ka. Gusto mo, samahan na kita hanggang kanto? Salamat po kuya, pero baka gabihin na ako sa bayan. Delikado nang may isa pang uuwi sa dilim. Kaya ako naputo, babagal-bagal lang ako sa pagmamaneho.
Sagot ni Lira, pilit na pinapawi ang kaba sa ngiti. Sigurado ka? Tanong ni Pelong. Kita sa mukha ang pag-alala. Opo, kapag hindi na kinaya ng truck, doon nyo na lang ako ipagdadasal. Biro ni Lira. Sabay sakay sa driver's seat. Habang nagsisimula na siyang umalis, lumapit si Mang Rogelio sa gilid ng pintana. Anak, mahina nitong wika. Huwag mong kalimutang magdasal bago ka dumaan sa may tulay. Diyan laging malakas ang agos kapag umulan. Ngumiti si Lira at hinawakan sandali ang kamay ng ama. Opo, tay. Babantayan ko po ang sarili ko. Babalik din po ako agad. Pagkalampas niya sa baryo, nagsimulang pumatak ang manipis na ulan. Ang dating maalikabok na kalsada ay naging madulas na putikang daan. Sumisipa ang gulong ng truck sa mga lubak at sa bawat kalampag, ramdam ni Lira ang pag-intayog ng lumang sasakyan. Konti na lang truck, kailangan ka pa namin. Bulong niya, sabay higpit ng hawak sa manibela. Pagdating niya sa unang kurbada, lumakas ang ulan. Nagmistulang usok ang hamog na bumabalot sa paligid. Tanging liwanag lang ng mahina niyang headlights ang gabay sa madilim na kalsada. Maya-maya, napansin niyang tila may aninong gumagalaw sa unahan. Pinabagal niya ang takbo ng truck. Nang luminaw ng kaunti ang tingin, nakita niya ang isang matandang lalaki. Nakasumprerong kupas, nakapayom na butas-butas, naglalakad sa gilid ng kalsada habang binabayo ng ulan. Napakunot ang noo ni Lira. Sa oras na iyon, bihira nang may taong naglalakad sa kahabaan ng kalsadang iyon papuntang bayan. Lalo na kung matanda at mag-isa. Hihinto ba ako? Naisip niya. Delikado rin. Hindi ko siya kilala. Pero kung ako kaya ang nasa kalagayan niya, piniga niya ang preno. Kumalabog ang truck, bahagyang dumulas, pero nakahinto rin sa tabi ng matanda. Lolo! Sigaw ni Lira mula sa bintana. Pinipigilan ng takot sa dibdib. Saan po kayo papunta? Baka po gusto niyong sumabay? Dahan-dahang tumingin ang matanda sa kanya. Sa kabila ng ulan at dilim, nakita ni Lira ang maamong ngunit pagod na mukha nito. Parang pinagtagpi-tagping kwento ng mahabang buhay. Ngunit may isang bagay ang agad na tumatak sa isip niya. Kahit basang-basa ang suot nitong lumang Amerikana, mukhang malinis, maayos at hindi tipikal na kasuotan ng isang maglalakad sa ganitong oras. Magandang gabi, iha. Malumanay na tugon ng matanda. Kung hindi ka maabala, paakyat lang sana ako hanggang may lumang waiting shed bago ang tulay. Wala pong problema, lolo. Sige po, sakay na kayo, sagot ni Lira. Sabay bukas ng pinto sa tabi. Sumampa ang matanda sa truck. Mabagal pero may dignidad ang galaw. Nang makaupo ito sa passenger seat, sakalang napansin ni Lira ang isa pang detalye. Ang sapatos nitong itim, makintab pa rin kahit nababasa at halatang hindi mumurahing klase. Dumapo rin sa ilong niya ang bahagyang amoy ng mamahaling pabango na hindi bagay sa inaakala niyang simpleng matanda. Tahimik silang ilang sandali habang umaandar ang truck sa gitna ng lumalakas na ulan. Tanging tunog ng wiper at kalampag ng makina ang maririnig. Iha, basag ng matanda sa katahimikan. Ikaw ba ang nagmamay-ari nitong lupa sa paligid? Hindi po lahat, sagot ni Lira, nakatuon ang mata sa kalsada. Yung bahagi lang po sa may bandang kaliwa, malapit sa punong mangga. Doon po ang taniman namin. Medyo damo pa ngayon kasi tinangay ng ulan. Tugon ng matanda, parang may iniisip. Mahirap maging magsasaka. Pero bihira na ang kabataang pinipiling manatili sa bukid. Napangiti si Lira, kahit hindi tumitingin. Wala naman pong ibang pupuntahan, lolo. At saka, dito po nakatanim ang mga tao ko. Si nanay, si tatay, si Dindo. Kung aalis po ako, parang iniwan ko na rin sila. Yan ang hindi kayang bilhin ng pera. Sabi ng matanda, medyo napailing. Ang batang marunong kumilala sa pinanggalingan. Nang marating nila ang bahaging malapit sa tulay, may lumang waiting shed sa kanan. Dating hintuan ng jeep noong may regular pang biyahe. Ngayon, halos kinain na ito ng damo at kalawang. Dito na lang, iha, wika ng matanda. Huwag mo nang ituloy sa tulay. Delikado kapag ganitong oras. Sigurado po kayo? Malakas pa ang ulan, lolo. Wala po bang susundo sa inyo? Tanong ni Lira, nagtataka. Ngumiti lang ito, may misteryong nakatago sa mga mata. May mga bagay sa mundong ito na hindi natin kailangang makita agad. Pero darating sila sa tamang oras. Gaya ng iyong kabutihan ngayong gabi, babalik din yan sa'yo.
higit pa sa inaasahan mo. Hindi maintindihan ni Lyra kung bakit parang may bigat ang bawat salitang binitawan ng matanda. Pakiramdam niya, may tinanim itong hindi palay, kundi isang pangakong hindi pa niya mawari. Maraming salamat, iha. Dagdag pa nito, sabay abot ng kamay na may bahagyang panginginig ngunit malakas ang pagkakahawak. Mag-ingat ka sa pag-uwi. Malayo pa ang tatahakin mo. Bago pa siya makasagot, pababa na ang matanda. Tumayo ito sa gilid ng waiting shed, tumalikod at unti-unting nilamon ng dilim at ulan ang anyo nito. Ilang segundo lamang at parang wala na siya sa paningin. Nagtagal si Lyra ng ilang sandali sa pagkakahinto. Tinitigan niya ang daan, ang waiting shed at ang madilim na kalsada papunta sa tulay. Hindi niya alam kung bakit, pero nagdasal siyang muli. Hindi lang para sa sariling kaligtasan, kundi para rin sa matandang lalaki na hindi niya man lang natanong ang pangalan. Pagpihit niya ng manibela para muling umarangkada, may kakaibang katiwasayan sa puso niya sa kabila ng unos at problema. Hindi niya alam, sa gabing iyon, nagsimula nang umikot ang isang kapalarang matagal na palang naghihintay sa kanya. Kinabukasan, tila walang nangyari sa madilim na kalsada kagabi, maliban na lang sa hindi maipaliwanag na gaan ng dibdib ni Lyra habang nagigising siya sa ingay ng mga manok at sa kaluskos ni inay sa kusina. Pagmulat ng mata niya, sumagi agad sa isip niya ang matandang sinakay niya sa truck, ang maamong mukha, ang mamahaling sapatos at ang mga salitang, "Babalik yan sa'yo." "Lyra anak, bangon na. May lalakarin pa tayo mamaya sa palengke." Tawag ni Aling Bising mula sa labas. May bahid pa rin ng pagod sa boses. "Bababa na po, inay," sagot ni Lyra, sabay bangon at pag-ayos ng banig. Sa sulok, nakaupo si Dindo. Nagbubuklat ng isang lumat gusgusing libro, pero halatang wala sa binabasa ang isip. "Anong iniisip mo dyan?" tanong ni Lyra. Naupo sa tabi niya. "Wala, ate. Iniisip ko lang kung may ibang paraan pa ba para makatulong ako." Sagot ni Dindo, hindi nag-aangat ng tingin. "May paraan. Hindi lang ngayon agad makikita." Mahinahong tugon ni Lyra. "Basta wag mong padadapayin ang sarili mo sa problema. May aabutin pa tayo, Bindo." Ikaw ate, kahapon halos malunod ka na sa palayan. Hindi ka man lang umiyak sa harap namin, pero alam kong umiiyak ka rin. Sabat ni Dindo, na yun ay nakatingin na sa kanya. Ngumiti si Lyra, pilit, pero may katatagan. "Oo, umiiyak din ako. Pero hindi ako pwedeng tumigil. Hindi pwedeng sa luha lang matapos ang lahat. Kailangan may kasunod na gawa." Bago pa siya muling makapagsalita, umalingaw-ngaw sa labas ng bahay ang malakas na ugong ng isang makina. Hindi tulad ng tricycle na laging dumadaan at hindi rin parang kalampag ng lumang truck nila. Malinis, malakas, parang humihiwa sa tahimik na umaga. "Ano yon?" tanong ni Dindo, sabay tayo at silip sa bintana. Narinig nilang nagsigawan ang ilang kapitbahay. "Uy, ano yan? Sasakyan ng artista?" sigaw ng isang bata. "Parang limusin ata yan. Nako, baka may naligaw na mayaman dito." Bulalas ni Nena obligado. Halos matanggal ang tsinelas sa pagmamadaling lumabas. Nagkatinginan sina Lyra at Aling Bising. "Inay, parang sa tapat natin humintot," bulong ni Lyra, biglang kinabahan. Lumabas sila sa tarangkahan at muntik nan mapaatras sa kanilang nakita. Isang mahabang itim na limusin, makintab at kitang-kita ang sariling refleksyon ni Lyra sa pinto nito. Sa likod, may isa pang SUV at isang van na may logo ng kumpanyang hindi niya kilala. Bumukas ang pinto ng limusin at mula roon ay bumaba ang dalawang lalaking nakaitim na suit at earpiece. Sa likuran nila, isang babaeng nakakorporatibong attire ang lumapit, may hawak na clipboard. Lumapit ito sa kanila at magalang na ngumiti. "Magandang umaga po, si Grace Olivares po ito, assistant ni Don Severino," pakilala ng babae. "Ako po ba si Lyra May Vergara?" Parang biglang sumikip ang paligid. Ramdam ni Lyra ang pagsuyod ng titig ng mga kapitbahay sa kanya, lalo na si Nena, na halos mapanganga. "Po, ako po si Lyra," sagot niya, kinafabahan. "Bakit po?" Hindi pa nakakasagot si Grace nang bumukas muli ang pinto ng limusin. Dahan-dahang lumitaw mula roon ang matandang lalaki na nasakay niya kagabi. Ngayon ay nakaayos ang buhok.
suot ang malinis at mamahaling barong. May tungkod na maganda ang ukit. Napatuwid ang likod ni Lira. Lo, naputol ang salita niya sa takot na baka mali ang maibansag. Mumiti ang matanda, isang ngiting pamilyar na kahapon lang niya, nasilayan sa loob ng kumakalampag na truck. Magandang umaga, iha, sabi nito. Mukhang maayos naman ang iyong tulog pagkatapos ng gabing maulan. Narinig niyang may kumaluskos sa likod niya. Si Mang Rogelio, nakasandal sa saklay, pinipilit maglakad palabas para makita kung ano ang kaguluhan. Anong nangyayari rito, Lira? Hingal nitong tanong. Lumapit si Grace sa matanda at marahang namsalita, parang formal na pag-aanunsyo. Ito po si Don Severino Alcaraz, may-ari ng Alcaraz Agroventures. Siya rin po ang chairman ng isang institusyong pang-agrikultura sa Maynila. Parang biglang napuno ng ingay ang katahimikan. Alcaraz? Yung nasa sato ng fertilizer? Bulong ng isang magsasaka. Yung mayayamang agribusiness sa TV? Sagot ng isa. Hindi makapaniwala si Lira. Tayo po, kayo pala yung sinakay ko kagabi? Mahina niyang tanong. Tumawa ng marahan si Don Severino. Ako nga yun, iha. Salamat sa hindi mo pag-aatubiling isakay ang isang matandang naglalakad sa ulan. Madalas kasing, kapag nakakakita ang tao ng hirap sa kalsada, binibirisan pa nila ang takbo. Hindi alam ni Lira kung saan itatago ang sarili. Naiilang siya sa suot niyang lumang daster, sa paa niyang nakatsinelas lang, at sa buhok niyang hindi man lang masuklay ng maayos. Sa gawing kanan, narinig niya si Nena na bumubulong. Naku, Lira, baka ipakulong ka niyan kung mali ang nagawa mo kagabi. Nakangising sabi ni Nena. Pero halata ang inggit at takot sa tono. Ngunit bago pa siya lamuni ng hiya, naglakad palapit si Don Severino. Hindi kita pinuntahan para pagalitan. Lira, pinuntahan kita para personal na magpasalamat at para magtanong. Nang tanong po, pautal na sabi ni Lira. Tinanong ko ang driver ng van kung may kakilala siya sa barangay ninyo at nalaman ko ang sitwasyon ninyo. Utang sa tindahan, kulang sa patubig, panganib na mawala ang lupa. Pero kahit ganon, pinili mong isipin muna ang kaligtasan ng isang matandang estranghero kaysa dumiretso sa sariling lakad. Nagkatinginan sina Aling Bising at Mang Rogelio, halata ang pagkalito at kaba. Pasensya na po kung walang-wala lang ang naitulong ko. Mahina ang boses ni Lira. Kung alam ko lang po kung sino tayo, hindi mo kailangang malaman kung sino ako para tumulong. Sagot ni Don Severino, at dahil hindi mo tinimbang ang kabutihang base sa kung gaano kayaman o kahirap ang tinutulungan mo, gusto kong ibalik sa inyo ang kabutihang iyon. Nilingon niya si Grace. Tumango ito at binuksan ang folder na dala. Lira, may dalawang bagay akong pwedeng ialok sa'yo, patuloy ng matanda. Una, kaya kong bayaran lahat ng utang ninyo. Kay Aling Presi, sa kooperatiba, pati ang mga nagastos ninyo sa pataba. Kaya kong bilhin itong lupain at iparenta na lang sa inyo ng mura. Napalingon si Lira kay inay. Kita sa mukha ni Aling Bising ang pag-angat ng pag-asa. Kasunod ang takot na baka may kapalit na hindi nila kayang bayaran. At yung pangalawa po? Tanong ni Lira. Pigil ang sarili na hug agad sumagot. Pangalawa, patuloy ni Don Severino. Hindi ko bibilhin ang lupa ninyo. Bagkus, tutulungan ko kayong patayuin. Ayusin ang patubig at bigyan ng akses sa mas makatarunang palengke. At ikaw naman bibigyan ko ng pagkakataong mag-aral sa institusyon ko sa Maynila tungkol sa agribusiness at makabagong paraan ng pagsasaka. Scholarship, lahat sagot, matrikula, tirahan, pati baon. Parang huminto ang oras. Naririnig ni Lira ang sariling tibok ng puso higik pa sa bulungan ng mga tao. Sa likod niya, narinig niya ang mahinang impit ni Dindo. Ate, pag-aaralin ka niya? Bulong nito. Halos da makapaniwala. Don, hindi po ba kayo nagbibiro? Singit ni Mang Rogelio. Halos mapaluhod. Bakit po? Marami naman pong pwedeng tulungan. Bakit kami? Tumingin si Don Severino sa malayo. Sa pilapil na kahit sugatan ay nagtatangkang bumangon. Dati, anak ng magsasaka ang ina ko. Mahinahong sabi niya. May isang gabi na munik siyang mamatay sa daan dahil walang gustong tumulong. Simula noon, nangako akong kapag may kabataang magsasakang nakita kong handang magmalasakit kahit sa hirap, hindi ko hahayaang manatili siyang nakakulong sa kalagayang ito.
Huminga ng malalim si Lira. Kung ganun po, may tanong din po ako, sabi niya. Unti-unting naglalakas loob. Kung tatanggapin ko po yung alok nyo, may kapalit po ba? Kailangan po ba naming isuko ang lupa? O sundin lahat ng gusto nyo, kahit taliwas na sa amin? Napangiti ang matanda. Ila natuwa sa tanong. Yan ang gusto ko sa iyo, iha. Marunong kang magtanong bago sumang-ayon. Hindi akong naghahanap ng alipin. Gusto kong makakita ng partner sa pagbabago. Ang kapalit lang na hinihingi ko, gamitin mo ang matututunan mo para hindi lang ang pamilya mo ang makinabang, kundi pati ang mga magsasakang kasama mo. Saglit na tumingin si Lira sa paligid, kay inay na may luha sa mata, kay tatay na pilit nagpapakatatag, kay Dindo na tila may bagong kislap sa mga mata, at sa mga kapitbahay nilang kanina lang ay nanunukso, pero ngayon ay parang kumakapit sa piraso ng pag-asang maaaring sumabay sa tadhana ni Lira. Kung ganun po, bulong niya, halos hindi lumalabas ang boses. Tatanggapin ko po, pero may isang hihilingin po sana ako. Don, nakikinig ako, wika ng matanda. Kung tutulungan niyo po ako mag-aral, sana hindi po ninyo pabayaan yung lupa namin habang wala ako. At kung pwede po, sana hindi lang po kami ang matulungan, pati po ang ibang magsasaka dito, lalo na yung mas matatanda. Umiling si Don Severino, hindi sa pagtanggi, kundi sa paghanga. Hindi ka humingi ng pera, hindi ka humingi ng bahay ni sasakyan. Ang hiningi mo, tulong para sa lupa at sa kapwa mo. Lumingon siya kay Grace. Ihanda ang papeles. Simula ngayon, si Lira May Vergara ay scholar ng Alcaraz AgroVentures. Napasinghap ang mga tao. Naramdaman ni Lira ang paghaplos ni inay sa balikat niya. Nanginginig, "Anak, ito na siguro yung sinasabi mong ibang paraan," bulong ni Aling Bising. Tahimik na tumulo ang luha sa mata ni Lira. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa biglang pagdating ng isang oportunidad na hiniling lang niya sa mga bituin. Sa pagitan ng mga gabing langit ay puno ng ulap. At sa gilid ng kalsada, nakapark pa rin ang luma nilang truck. Tahimik na saksi sa pagsisimula ng bagong biyahe ng buhay niya na hindi na lang basta papuntang bayan, kundi patungo sa isang mundo na matagal na niyang iniisip pero hindi inakalang abot kamay na pala. Hindi naging madali ang desisyon pero mabilis ding umikot ang mundo pagkaraan ng pagdating ni Don Severino. Ilang linggo lang ang lumipas at naroon na sa mesa ni Aling Bising ang mga papeles, scholarship form, kontrata sa Alcaraz AgroVentures at dokumentong nagsasabing tutulungan ng kumpanya ang pamilya sa utang at paunang pagpapakumpuni ng patubig. "Lira, sigurado ka ba talaga?" Muling tanong ni Mang Rogelio habang nakaupo sa papag, hawak ang ballpen na tila mas mabigat pa kaysa araro. Hindi biro ang lumuwas ng Maynila. Huminga ng malalim si Lira. "Tay, kung mananatili po ako dito na wala namang bagong nalalaman, paulit-ulit lang po tayo. Gusto kong matuto para may maibalik ako sa inyo. Hindi po to paglayo, pansamantalang pag-ikot lang." "Anak, saan mo natutunan yung mga salitang yan?" Natatawang naiiyak si Aling Bising. "Parang hindi ka na bata ko." "Sa palayan po," biro ni Lira. "Mas marami pong itinuturo ang lupa kaysa akala natin." Si Dindo, tahimik na nakaupo sa gilid, ay may halong saya at lungkot sa mukha. "Ate, pagdating mo sa Maynila, wag mo naman akong kalimutan, ha?" "Loko ka," sagot ni Lira. Tinapin ang ulo nito. "Ikaw ang una kong kakausapin sa tuwing may libreng tawag. Tsaka mag-aral ka ng mabuti dito, ha? Para pag-uwi ko may kasama na akong magplano ng irigasyon." Dumating ang araw ng pag-alis. Maaga pa lang, nasa may kanto na ng barangay ang van ng Alcaraz AgroVentures. May logo ito sa gilid at may aircon na si Lira ay di padaanong nasusubukan sa buong buhay niya. "Ang lamig pala sa loob ng ganito," bulong niya kay Dindo habang tinutulungan siya nitong isakay ang maliit na bag na naglalaman ng ilang pirasong damit, lumang aklat ni Ma'am Celeste at ilang larawan niyang pamilya. Sa labas nagtipon ang ilang kapitbahay. May mga ngumiti, may mga ingkit, may mga nagbubulungan. Si Nena, naka-best dress ay lumapit din. "O Lira, pupunta ka na palang Maynila.
Baka paglaki ng ulo mo, hindi mo na kami kilalanin ha? Sabi nito, pilit na nakatawa. Mumiti si Lira, hindi na pikon, kundi payapa. Nena, kung may matutununan ako, ibabalik ko dito. Lahat tayo pwedeng sumabay, hindi lang ako. Nagkatinginan ng mga tao. May ilan nang nag-umpisang umasa na baka nga hindi lang kay Lira umiikot ang tsansang iyon. Lumapit si Don Severino, nakasombrero at nakasandal sa maringal na tungkod. Handa ka na ba, iha? Tanong niya. Kabado po, tapat na sagot ni Lira. Pero oo, mas mabuti ang may kaba kaysa sa walang pakialam, sagot ng matanda. Ibig sabihin, mahalaga sa iyo ang gagawin mo. Huling yumakap si Lira, kina inay at tatay. Mahigpit. Parang gusto niyang isama sa bagahe ang init ng yakap nila. Inay, tay, mag-iingat po kayo. Dindo, alagaan mo sila. Opo ate, sagot ni Dindo. Nangingilid ang luha pero pinipilit maging matatag. Pagbalik mo, may maipagmamalaki ka sa amin. Pero dapat proud ka rin sa amin. Ha? Dati pa, sagot ni Lira, saka siya sumakay sa van. Habang palayo ang sasakyan sa baryo, tanaw niya sa bintana ang pilapil, ang lumang truck sa tabi ng bahay, at ang mga mukhang nakatanaw sa kanya. Ang baryong iyon, na dati tila kulungan, ay ngayon parang pangakong babalikan niya ng may dalang pagbabago. Maynila. Sa unang paglapag niya ng paa sa lungsod, halos mahilo si Lira sa dami ng sasakyan. Taas ng gusali at bilis ng mga tao, inakpan niya ang ilong ng bahagya sa amoy ng usok at siksikang kalsada. Pero pilit din niyang inaamoy ang posibilidad. Ganito pala ang mundo sa labas ng bukid. Inihatid siya ni Grace sa isang maliit pero malinis na dormitoryo malapit sa institusyon. 3 tama sa isang kwarto, may maliit na cabinet at isang bintanang tanaw ang gusali ng paaralan. Di po ka titira, Lira, paliwanag ni Grace. Kasama mo sina Jonah Villarin at Roxanne Uy. Pareho silang scholar din pero iba-iba ang pinanggalingan. Pagpasok niya, may babaeng nag-aayos ng libro sa kama sa kaliwa. Maputi, kulutang buhok, nakasalamin at naka-t-shirt na may print na support local farmers. Ay hi, bati nito. Ikaw si Lira, 'di ba? Ako si Jonah. Anak ako ng tindera sa palengke sa Laguna. Scholar din, pero working student sa accounting office. Grabe, buti may kasamang taga-probinsya ulit ako. Napangiti agad si Lira. Oo, ako yun. Galing akong San Isidro. Nakakapanibago po dito. Huwag kang mag-post sa akin, parang ang tanda ko. Magkaedad lang tayo halos. Tawa ni Jonah. Huwag kang mag-alala, sanayan lang yan. Sa kabilang kama, nakaupo naman ang isang dalaga na naka-headphones, naka-cross legs at abala sa phone. Maayos ang makeup, branded ang bag sa tabi niya. Paglingon nito, tinanggal ang earphones. I'm Roxanne by the way, sabi niya. Walang gaanong emosyon. Dad ko yung may-ari ng tracking company na partner daw nitong kumpanya ni Don Severino. Sabi niya, kailangan ko raw maintindihan ang real situation ng farmers. So here I am. Hello, magalang na sagot ni Lira. Ako si Lira. Anak ng totoong magsasaka talaga. Napataas sandali ang kilay ni Roxanne, parang naka-curious pero agad ding bumalik sa phone niya. Nice, tipid na tugon. Nagkatinginan sina Jonah at Lira, sabay na patawa ng mahina. Sa unang gabi pa lang, ramdam na ni Lira na may dalawang mundo na magkakasama sa iisang kwarto. Ang sanay sa hikahos at ang sanay sa sobra. Unang araw ng klase, nakatayo si Lira sa harap ng gate ng Alcaraz Institute of Agribusiness and Rural Development. Hawak ang isang lumang sling bag na pinagtagpi-tagpi ni inay. Suot niya ang simpleng blouse at maong. Sa paligid, iba't ibang estudyante ang naglalakad. May naka-polo shirt, may naka-uniform, may naka-jacket na halata pang-imported. Grabe, ang laki. Bulong ni Lira kay Jonah habang sila'y papasok. Parang mall na hindi. Tiwala lang sagot ni Jonah. Pag nasanay ka, parang palengke lang din yan. Maingay, magulo, pero may sistema. Pumasok sila sa lecture hall para sa unang subject, Introduction to Agribusiness and Value Chains. Sa harap, nakatayo ang isang lalaki na nasa late 40s, naka-long sleeves at may salamin. Si Professor Jaime Lucero, ayon sa napasulat sa whiteboard. Good morning, class. Panimula nito. Malakas ang boses pero hindi nakakasulasok. Dito hindi lang tayo mag-aaral kung paano magtanim.
Pag-aaralan natin kung paano gumagalaw ang pera mula sa lupa hanggang supermarket. Dito natin malalaman kung bakit kayo o ang mga magulang nyo hirap pa rin kahit maganda ang ani. Napako ang atensyon ni Lyra. Para bang direktang sa puso niya tumama ang sinabi ng propesor. Habang nag-i-introduce ang mga estudyante isa-isa, napansin ni Lyra ang isang grupo sa gilid. Puro branded ang gamit, malalakas tumawa. Parang sanay na sanay sa lugar. Isa sa kanila ang may suot na bag na kadalasan nakikita lang ni Lyra sa magazine. Si Bianca Roque. I'm Bianca, pakilala nito, nang siya naman ang oras. My dad owns one of the largest rice trading companies in the region. I'm here to learn how to expand our operations and maybe go international. Nagpalakpakan ng ilan. May nagwaw. May ilang umismid, pero tahimik lang. Nang kay Lyra na ang pagkakataon, kinabahan siya. Tumayo siya. Hinawakan ng laylayan ng blouse. Ako po si Lyra May Vergara, galing sa barangay San Isidro. Anak po ako ng magsasaka. Tinulungan po kami ni Don Severino, kaya nandito po ako. Gusto ko pong matutunan kung paano magiging mas patas ang kita ng mga magsasaka. Hindi lang po sa amin, kundi sa ibang lugar din. Tahimik sa loob ng ilang segundo bago may pumalakpak mula sa likod. Si Jonah yon. Sumunod ang ilang estudyante. May mga ngumiti, may mga napaisip. Nang umupo na si Lyra, narinig niya ang mahinang bulong ni Bianca sa katabi. Scholar siguro, sana lang di siya magpanggap na alam na lahat tungkol sa business. Uminit ang tenga ni Lyra, pero pinili niyang mag-focus sa lecture. Habang ipinaliliwanag ni Professor Jaime ang konsepto ng middlemen, farm gate prices at retail markups. Para siyang nanunood ng pelikula ng buhay nilang lahat sa baryo nila. Ito pala yun. Ito pala yung pinagdadaanan namin. Pero hindi namin alam ang tawag. Pagkatapos ng klase, habang naglalakad sila palabas, may lumapit na lalaki na naka-semi-formal. Siguro nasa late 20s. May bitbit na folder at mukhang sanay sa paligid. Siya si Elias Alcaraz, apo ni Don Severino, na naka-assign daw bilang project supervisor para sa mga scholars. Lyra, tama, bati nito. Magalang pero may autoridad. Ako si Elias, lolo ko ang nagkwento tungkol sa'yo. Magandang araw po, sagot ni Lyra, medyo naiilang. Pasensya na po kung medyo nalulula ako sa lahat. Normal lang yan, sagot ni Elias, nakangiti. Pero tandaan mo, hindi ka turista dito. Isa kang magiging eksperto. At kung may hindi ka naiintindihan, huwag kang mahihiyang magtanong. Mas nakakahiya yung umuuwi na wala palang napulot. Natawa si Jonah. Uy, gusto ko yun ah. Mas nakakahiya umuwing walang napulot. Napaniti rin si Lyra. Sa gitna ng kakaibang mundong ito, malayo sa putik ng palayan, malapit naman sa komplikasyon ng negosyo. Unti-unti niyang nararamdaman na hindi siya basta dinala dito para lang makalayo sa hirap. Dinala siya rito para maintindihan kung bakit may mga taong nakikinabang ng sobra, habang ang mga kagaya nila ay halos hindi makaahon sa pagkaunti. At sa unang araw pa lang niya sa lecture hall, alam niyang hindi lang basta lupa ang kailangan niyang aralin ngayon, kundi ang buong sistemang matagal nang nakalibing sa likod ng bawat butil ng bigas sa plato ng Pilipino. Lumipas ang ilang linggo sa Maynila at unti-unting nasasanay si Lyra sa rhythm ng buhay sa lungsod. Gising ng maaga para sa 8 a.m. lecture. Pila sa kantin para sa murang almusal. Sabay habol sa mga reading na parang di nauubos. Sa bawat diagram na iginuguhit ni Professor Jaime tungkol sa value chain ng bigas, palagi niyang naaalala ang palayan nila sa San Isidro, ang putik sa talampakan at ang kaluskos ng hangin sa palay tuwing hapon. Isang hapon, pagkatapos ng klase, naglakad sila ni Jonah palabas ng building. Bitbit ni Lyra ang notebook niyang puno ng sulat kamay at mga bilog-bilog sa gilid. Mga tanong tungkol sa farm gate price, storage cost at interes sa utang. Grabe Lyra, sabi ni Jonah habang nag-a-adjust ng backpack. Yung diniscuss ni Prof kanina tungkol sa middlemen, para bang, sinasabing may mali talaga sa sistema. Oo, sagot ni Lyra, nakatingin sa lupa.
Parang buong buhay namin nasa dulo kami ng kadena. Pag may sobrang kita, hindi umaabot sa amin. Pero pag may lugi, kami ang unang tinatamaan. Pero kita mo, ngayon naiintindihan na natin kung paano gumagalaw yung laro. Yun ang panlaban natin, sabat ni Jonah. Masigla pa rin. At least, hindi na puro bahala na si Batman ang mindset. Napangipi si Lyra, pero bago pa siya makasagot, nag-vibrate ang cellphone niya. Nakita niya sa screen, Inay. Biglang bumigat ang dibdib niya. Si Inay, bulong niya kay Jonah. Mauna ka na sa dorm, susunod ako. Tumango si Jonah at umalis. Sumandal si Lyra sa poste sa gilid ng garden ng institusyon at sinagot ang tawag. Hello, Inay? Kumusta po kayo diyan? Sa kabilang linya, narinig niya ang mahinang boses ni Aling Bising, may halo ng pagod. Anak, pasensya kung istorbo. Gusto ko lang sana sabihin yung tungkol sa tatay mo. Biglang nanlamig ang kamay ni Lyra. Bakit po, Inay? Anong nangyari kay tatay? Kanina, habang binabantayan nga yung palay na pinatutuyo, bigla na lang siyang napaupo. Nanginginig ang kamay, hinihingal. Buti na lang nandyan si Kuya Pelong at si Nurse Vina. Dinala muna namin siya sa health center. Sabi ni Vina, kailangan na raw talaga siyang dalhin sa ospital sa bayan. Ngayon na po, dinala niyo na po ba? Sunod-sunod na tanong ni Lyra, tumitindi ang kaba. Yun na ang problema, anak, sagot ni Aling Bising mahina. Nagpapatawag na ako ng tricycle pero sabi ni driver, kailangan daw magdala ng down payment pagdating sa ospital. Wala na tayong cash. Yung binayad sa atin ng kumpanya noong nakaraan. Halos naubos na sa pataba at hulog sa tindahan. Ayoko sanang sabihin sa'yo pero hindi ko na alam ang gagawin. Napapikit si Lyra, pinipigilan ang pag-iyak. Aware na nasa gitna siya ng campus at baka may makakita. Inay, wag po kayong mag-alala. May sinabihan po si Don tsaka si Sir Elias. May emergency fund daw po para sa pamilya ng scholar. Tutulungan po nila si tatay. Tatawagan ko po si Ma'am Grace na yun din. Pakisabi po kay tatay, huwag siyang masyadong mag-isip. May ginagawa po ako rito para sa atin. Sa kabilang linya, narinig niya si Mang Rogelio. Mahina pero pilit nakikisali sa usapan. Lyra, anak, huwag mong pipilitin ang sarili mo. Kung hindi kaya, huwag ka nang mag-alala. Ang mahalaga, makapagtapos ka. Huwag niyo pong sabihin yan, tay. Sagot ni Lyra. Nanginginig na ang boses. Hindi po ninyo kasalanan to. Ako ang bahala. Pangako. Pagkababa ng tawag, mabilis niyang tinawagan si Grace. Ilang ring lang, sumagot ang babaeng assistant. Hello? Lyra? Everything okay? Tanong ni Grace. Ma'am, hindi napigilan ni Lyra ang paghikbi. Si tatay po, bigla pong inatake. Kailangan po niyang dalhin sa ospital. Wala po kaming pambayad. Nabanggit niyo po dati, may emergency fund po para sa mga scholar? Sandaling natahimik sa linya si Grace. Oo, Lyra. Kasama iyon sa scholarship package mo. Pero kailangan nating maipasa agad ang detail sa admin. Ganito ang gawin mo. Ipapadala ko ang driver namin dyan sa barangay nyo. Dadalhin sa ospital ang tatay mo. At papadala namin ang guarantee letter sa billing. Pero kailangan ko ng confirmation mula sa iyo at sa nanay mo. Ma'am, maraming salamat po. Kahit po hindi na ako magpahinga, gagawin ko lahat ng requirements nyo. Mabilis na sagot ni Lyra. Huwag mo munang isipin ang requirements. Ang isipin mo ngayon kung paano mo mapapalakas ang loob mo at ng pamilya mo. Tugon ni Grace, may lambing sa tinig. Ako na ang bahala sa papeles. Pagkatapos ng klase mo bukas, dumaan ka sa opisina. Mag-uusap tayo. Ginagabihan, sa dorm, tahimik na nakaupo si Lyra sa kama. Nakatanaw sa bintana. Hawak pa rin ang cellphone. Si Jonah, abala sa pagche-check ng schedule sa laptop. Napansin ang paminsan-minsang pagpunas ni Lyra sa mata. Uy, lapit ni Jonah. Umupo sa gilid ng kama nito. Bad news? Tumango si Lyra. Si tatay, dinala na sa ospital. May sasakyan naman daw mula sa kumpanya. Pero nakakatakot pa rin. Hindi ko sila kasama. Tawagan natin sila mamaya ulit, sabi ni Jonah. Kung gusto mo, mag-pray tayo. Hindi ako sobrang relihiyoso, pero marunong naman akong makiusap kay Lord pag urgent. Napatawa si Lyra ng bahagya, bagaman may luha pa sa gilid ng mata. Sige, kahit 2 tao lang kaming magulo, baka mas malakas yung signal kay Lord. Habang nakayuko silang dalawa,
Pumasok si Roxanne, bitbit ang isang paper bag mula sa mall. "Oh, anong nangyayari dito? Prayer meeting?" tanong nito. Medyo nagbibiro pero halatang curious. Tatay niya, may sakit, nasa ospital, paliwanag ni Jonah. "Don's company is helping though." Napatigil si Roxanne, sandaling natigilan ang nakasanayan niyang casual na tono. "Oh, I'm sorry to hear that," mahina niyang sabi. "Wait, tatay mo yung magsasaka sa San Isidro, right?" "Oo," tugon ni Lyra. Hinahagod ang palad. "Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko kilala ang lupa. Kung hindi dahil sa lupa, hindi ako nandito." Lumapit ng kaunti si Roxanne. Hindi na kasing taas-baba ang tingin. "You know, nung una, akala ko weird lang ang trip mo na gusto mong pagurin ang sarili mo sa bukid. Pero ngayon, naiisip ko. Hindi rin madali ang pag-akyat sa corporate ladder kung wala namang alam sa pinagmumula ng produkto." "Maybe you're brave." Nagkibit balikat si Lyra. Hindi sanay sa ganoong papuri. "Hindi po ako brave. Natatakot din ako. Pero wala naman pong ibang gagalaw para sa amin." Sa gilid ng kwarto, napatingin si Roxanne sa sariling mga kamay. "My dad always talks about logistics, trucks, warehouses." Ngayon ko lang na-realize na may mga taong katulad ng tatay mo sa dulo ng chain na yon. Kinabukasan, bago pa man magsimula ang unang klase, nagpunta si Lyra sa opisina ni Grace. Naroon din si Elias, nakasandal sa lamesa, nagbabasa ng ilang dokumento. "Lyra," bati ni Elias, "narinig po ang tungkol sa tatay mo. Don't worry, naka-coordinate na kami sa ospital. Covered ang initial tests at confinement." "Maraming salamat po, sir," sagot ni Lyra, bahagyang yumuko. "Kung wala po kayo, hindi ko alam kung paano naming maipapacheck si tatay. Hindi kami nagbigay ng scholarship para panoorin kang masira sa problema," sagot ni Elias. "Parte nito ang pag-alalay sa pamilya mo. Pero may isa pa akong sasabihin sa'yo." Kinabahan si Lyra. "Ano po yon?" "May report akong natanggap mula sa isang field officer na dumaan sa probinsya nyo," patuloy ni Elias. Mukhang mas sumasama ang galawan ni Arman Legaspi at ng mga tao niya. Binabarat nila lalo ang mga magsasaka dahil alam nilang may pumapasok ng bagong player, kami. Parang tinusok ang sikmura ni Lyra. "Ibig sabihin po, mas pinapahirapan nila si nanay?" "Hindi pa malinaw lahat," sagot ni Elias. "Pero may mga kwentong pinagbabantaan daw ang mga magsasaka na sasali sa mga alternative buyer. I'm telling you this not to scare you, but to prepare you. Darating ang araw na kailangan mong humarap hindi lang sa problema sa ospital, kundi sa mismong ugat ng kahirapan sa baryo nyo." Napalunok si Lyra. Sa loob ng ilang minuto, parang sabay-sabay na bumigat ang lahat. Ang kalagayan ni tatay, ang galaw ng mga ganid na middlemen, at ang responsibilidad na dala niya bilang scholar ni Don Severino. "Sir, natatakot po ako," aminado niyang sabi. "Pero mas natatakot po akong walang gawin." Tumango si Elias, seryoso ang tingin. "Maganda yan. Yung takot na yan ang magpapaingat sa'yo. Pero yung prinsipyo mo, yan ang magpapatapang sa'yo. Mag-aral kang mabuti. Kapag dumating na yung araw na kakailanganin ka ng baryo nyo, dapat armado ka, hindi ng armas kundi ng kaalaman at plano." Paglabas ni Lyra sa opisina, dala niya hindi lang ang bigat ng problema, kundi ang mas malinaw na larawan ng laban na naghihintay sa kanya. Sa gabing iyon, matapos makausap si inay at makumpirmang nasa stable condition si Mang Rogelio sa ospital, naupo siya sa tabi ng bintana ng dorm, hawak ang notebook. Sa unang pahina, isinulat niya, "Hindi na pwedeng puro tiis lang. Kailangan ng may magdisenyo ng bagong daan para sa mga magsasaka. At kung ako ang nilagay dito ng tadhana, hindi ako pwedeng umatras." Lumipas ang ilang buwan at parang humahabol ang oras kay Lyra. Sa loob ng panahong iyon, tuloy-tuloy ang gamutan ni Mang Rogelio sa ospital sa bayan. Sagot ng corporate clinic ni Don Severino. Hindi na kasing lakas ang ama, pero sa bawat tawag nila sa gabi, ramdam ni Lyra na buhay ang apoy ng pag-asa sa boses nito. "Anak," sabi ni Mang Rogelio minsan sa tawag, habang naririnig ni Lyra ang inay ng mga monitor sa background. "Huwag mong sayanginin ang pagkakataon mo dyan. Kapag napagod ka, huminga ka lang sandali. Pero huwag kang titigil. Naiintindihan mo?" "Opo, tay," sagot ni Lyra, nakatanaw sa bintana ng dorm.
kung saan kitang-kita ang ilaw ng gusali ng institusyon. Lahat po ng ginagawa ko dito, iniisip ko lagi kayo ni Inay at si Dindo at yung mga kasama nating magsasaka. Sa klase, lalo siyang naging masigasig. Habang ang iba'y nagre-review lang para pumasa, si Lira ay nag-aaral para magamit ang bawat konsepto sa baryo nila. Sa bawat assignment, palagi niyang ginagawang case study ang San Isidro. Minsan, pinatawag siya ni Professor Jaime pagkatapos ng klase. Lira, wika nito habang inaayos ang mga papel. Napansin ko sa mga report mo, paulit-ulit mong binabanggit ang barangay nyo. Opo sir, nahihiyang tugon ni Lira. Doon ko kasi gustong subukan lahat ng natututunan ko. Doon ko po nakikita yung pinakamalaking butas. Alam mo ba kung bakit kita hinahayaan sa ganyang estilo? Tanong ni Professor. Nakatitig sa kanya mula sa likod ng salamin. Bakit po? Dahil hindi ka lang nag-aaral para makakuha ng grado. Nag-aaral ka para may baguhin. Mas kinakabahan ako sa mga estudyanteng matataas ang grade pero walang balak gamitin yon sa labas ng kwartong ito. Sagot nito, may bahagyang ngiti. Ipagpatuloy mo yan. Pero tandaan mo, hindi sapat ang idealismo. Kailangan mo ring matutong harapin ang mga taong aangal at lalaban sa'yo. Para bang hudyat iyon ng susunod na kabanata. Dahil makalipas ang ilang linggo, ipinatawag siya ni Grace at Elias sa conference room ng institusyon. Pagpasok niya, naroon na si Jonah, si Roxanne at ilang staff ng Alcaraz Agro Ventures. Nasa harap ang malaking mapa ng lalawigan. May mga pulang tuldok sa ilang barangay. Isa na roon ang San Isidro. Lira, bungad ni Elias, handa ka na ba sa unang field immersion mo bilang scholar? Hindi lang ito simpleng exposure. Ito ang pilot testing ng ipinapanukala mong Model Farm Cooperative sa San Isidro. Napakabit si Lira sa strap ng bag niya. Sir, sa barangay namin talaga magsisimula? Oo, sabat ni Grace. Base sa mga datos na binigay mo, laki ng lupa, bilang ng magsasaka, problema sa middlemen, ideal ang lugar ninyo para sa isang pilot project. Pero may babala rin kaming dala. Si Arman, singit ni Jonah, seryoso ang muka. Yung rice trader na yon, hindi lang pala sa presyo ng aapi. May koneksyon daw sa ilang opisyal sa munisipyo. Tumango si Elias. Tama. Si Mayor Cardo Manlapas partikular. Kaya bago tayo bumaba roon, kailangan mong maintindihan, hindi lang tayo magpapakita ng plano. Haharap tayo sa mga taong matagal nang kumikita sa paghihirap nyo. Huminga ng malalim si Lira. Naalala niya ang gabing nakaluhod siya sa putikan habang tinatangay ng baha ang palay nila. Kung hindi ako kikilos ngayon, wala nang magbabago, bulong niya sa isip. Kailan po tayo babalik sa San Isidro? Tanong niya. Sa weekend, sagot ni Grace. Maghahanda ang team ng mga leaflet, visual aids, pati initial financial plans para sa mga magsasaka. Ikaw ang magpe-present ng concept, Lira. Kami suporta, pero ikaw ang mukha nito sa baryo nyo. Halos magkanda ko ba ang dibdib ni Lira sa kaba at tuwa? Ako po mismo? Ngumiti si Elias. Sino pa ba? Kilala ka nila. Ikaw ang dahilan kung bakit kami napatingin sa lugar ninyo. At ikaw ang may pinakamalalim na stake sa proyektong to. Dumating ang araw ng pagbalik ni Lira sa San Isidro. Habang bumabagtas ang convoy ng isang van at pick-up ng kumpanya sa lubak-lubak na daan, nakatanaw si Lira sa bintana. Ang nakikita niyang mga pilapil ay hindi na lang basta taniman. Na yun, parang mga pahina ng aklat na matagal na niyang sinusulatan. At eto na, oras na para basahin ulit kasama ang lahat. Grabe Lira, wika ni Jonah na kasama sa biyahe. Iba pala talaga pag lumabas ka sa syudad. Ang tahimik, ang layo ng tanaw, pero ramdam mo rin yung bigat ng responsibilidad. No? Oo, sagot ni Lira. Parang bawat metro ng kalsadang to, may kasamang kwento ng pagod ng mga magsasaka. Si Roxanne, nakaupo sa likod, tahimik lang na nakikinig. May hawak siyang tablet na may presentation slides tungkol sa marketing at distribution. Hindi man siya sanay sa putik, ramdam ni Lira na unti-unting lumalalim ang pag-intindi nito sa buhay sa probinsya. Pagdating nila sa barangay hall, nagtipon ang mga tao. May mga kilala si Lira, sina Tatay Isko, Mang Berting, Aling Noring at maging si Nena. At may mga bagong mukha rin. Nakita rin niya sa di kalayuan si Aling Presi, nakapamulsa at may bakas ng hiya sa mata.
Lira! Sigaw ni Dindo. Sabay takmo papunta sa kanya. Halos mapatalon si Lira sa tuwa. Niyakap ang kapatid. Lumaki ka ata? Biro niya. O tumangkad lang dahil sa problema? Ate naman, natatawang sagot ni Dindo. Pero agad ding nabing seryoso. Buti bumalik ka. Ang dami mong kailangan marinig. Lapit si Aling Bising, mahigpit ang yakap. Anak, ang ganda mo nang tumayo. Parang hindi na lang magsasaka, parang leader. Huwag niyo pong sabihing leader, Nay. Mahina ang boses ni Lira. Natatakot pa ako sa salitang yon. Anak niyo pa rin ako na natatakot sa kulog. Nasa gilid lang si Mang Rogelio, nakaupo sa monoblock chair. May dalang maliit na oxygen at suot ang simpleng jacket. Anak, sigaw niya, di ko palalampasin ang araw na to kahit nakaratay pa ko. Kailangan kitang makita doon sa harap nila. Naglakad si Lira papasok sa barangay hall kasama si Elias at ang team. Sa unahan, may projector, ilang tarp at whiteboard. Sa gilid naman, naroon si Kapitan Benjo at sa likod, sa may bukas na pinto, nakita niya ang pamilyar na mukha ni Arman Legaspi. Nakapolo, nakapamulsa at nakatingin sa kanya na parang sinusukat siya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Panimula ni Elias. Tumayo sa harap. Ako po si Elias Alcaraz, apo ni Don Severino. Nandito po kami hindi para agawin ang lupa ninyo, kundi para mag-alok ng ibang paraan para kayo mismo ang makinabang ng higit sa ani ninyo. Umugong ang bulungan sa loob. Napatingin ang ilan kay Lira, tila naghihintay kung sasabay siya sa sinasabi ng binatang tagalungsod. At ngayon, sabi ni Elias, yung kababayan niyo po mismo ang magpapaliwanag. Si Lira May Vergara, scholar ng Alcaraz at anak ng San Isidro. Namutla si Lira sandali, pero agad ding tumindig ang loob. Lumapit siya sa harap, hawak ang pinaghandaan niyang papel at marker. Magandang umaga po. Bungad niya, hinahanap ang boses. Alam ko po, karamihan sa inyo, kilala na ako. Yung iba, baka kilala ako bilang anak ni Rogelio na hindi marunong sumuko, kahit hinihila na ng putik ang palay namin. May mahihinang tawa sa gilid. Nakita niyang umiti si Tatay Isko. Alam ko rin, patuloy niya. Nasanay na tayo sa sistemang ito. Tanim, ani, benta kay Arman. Hintay ng susunod na problema. Pero sa Maynila, natutunan ko na hindi pala dapat ganun lang. Na pwede palan ang magsasaka, hindi lang taga-ani. Pwede rin tayong maging may-ari sa proseso, sa imbakan, sa pagpepresyo, sa pakikipag-usap sa buyer. Nag-drawing siya sa whiteboard, isang simpleng chain, magsasaka, middleman, wholesaler, retailer, consumer. Pinalibutan niya ng bilog ang middleman. Dito po kumakapal ang kita, paliwanag niya. Dito tayo nalulugi. Pero kung magkakaroon tayo ng kooperatiba, imbakan at direct contract sa kumpanya ni Don, pwedeng dito na tumaba ang kita. Itinuro niya ang magsasaka. Hindi lang sa iilang tao, mula sa likod, may umubo ng malakas, si Arman iyon. Maganda ang drawing mo, Lira. Malakas nitong sabi, nakangiti pero matalim ang mata. Pero hindi lang yan tungkol sa drawing. Alam mo ba kung gaano kahirap i-manage ang imbakan, ang logistics, ang buyer relations? Hindi kayang gawin ng mga magsasaka, yan ng mag-isa. Hindi po namin sinasabing mag-isa kami. Diretso ni Lira, nakatingin sa kanya. Kaya nga po nandito ang kumpanya ni Don, para tulungan kami sa aspeto ng logistics at market access. Pero ang pagdedesisyon kung magkano ang karapat-dapat sa ani namin, yun po ang gusto naming makuha pabalik. Nagsimulang umingay ang mga tao. Kung tutulong sila sa presyo, bakit hindi? Sabi ni Mang Berting. Pero paano kung panibagong panloloko lang ito? Sigaw naman ng isa pang magsasaka na may tangot sa mata. Baka sa una lang maganda. Sa huli, mas malalim pala ang utang. Lumapit si Elias sa mikropono. Kaya nga po may kontrata. Malinaw, may kopya kayo at kami. At dahil public-private partnership ang gusto naming mangyari, hindi po pwedeng basta itago sa drawer ang mga dokumento. Bukas sa audit. Kung may anomalya, may karapatan kayo. Sa gilid, napansin ni Lira si Nena. Nakataas ang kamay, nanginginig. Lira, sabi ni Nena, matagal kitang tinitingnan na parang ilusyonada. Akala ko hanggang pangarap ka lang. Pero nung nakita ko yung tatay mo,
na dinala sa ospital gamit ang sasakyan ng kumpanyang yan. Doon ko naisip, baka hindi na natin pwedeng hayaang ganito na lang habang buhay. Natatakot ako, oo. Pero mas natatakot akong ipamana sa mga anak ko ang ganitong ikot. Napapikit si Lyra, pinigil ang luha. Salamat, Nena. Sagot niya, hindi ko hinihiling na agad kayong maniwala. Ang hiling ko lang, bigyan natin ng pagkakataon ang sarili natin na subukan ang ibang paraan. Sa labas ng barangay hall, unti-unting kumukulimlim ang langit. Parang senyales na hindi pa tapos ang hunos. Pero sa loob, sa gitna ng takot, duda at galit, may unti-unting umaapoy na panibagong lakas. Ang hinaing na matagal nang ikinukulong sa puso ng mga magsasaka na yun ay nagkakaroon na ng boses. At nang magtama ang tingin ni Lyra at Arman, alam niyang hindi lang siya basta umaapela ngayon. Nakikipaglaban na siya, hindi lang para sa sarili, kundi para sa mga taong matagal nang pinipigang parang hindi tao, kundi mga piyesa lang sa makinang gumiling ng kita para sa ilan. Pagkatapos ng mainit na pagpupulong sa barangay hall, hindi agad kumalat ang mga tao. Ang iba'y nagpaiwan, nag-usap-usap sa sulok. Ang iba na may tahimik na umuwi, dala ang sariling kaba at pag-asa. Si Lyra, pakiramdam niya'y parang naubos ang lakas niya sa harap. Pero matatag pa rin ang tindig habang inaasikaso ang ilang papeles kasama sina Elias at Grace. Lyra, bulong ni Jonah habang tinutulungan siyang magligpit ng mga gamit. Para kang sumalang sa final defense kanina. Pero grabe, ramdam kong hindi mo sila iniwan sa ere. Kinakabahan pa rin ako, aminado si Lyra. Pinupunasan ang pawis sa noo. Hindi natin alam kung ilan talaga ang papanig sa atin. Mula sa labas, narinig nila ang sigaw ng ilang magsasaka. Ano, sasali ka ba? Tanong ni Mang Berting kay Tatay Isko. Hindi ko pa alam, sagot nito. Nagkatamot ng ulo. Pero kung sa susunod na ani, lugi na naman tayo kay Arman. Baka doon na ako tumaya. Sa tabi, tahimik na nakamasid si Arman. Nakapamulsa, kausap ng pabulong si Kapitan Benjo. Lumapit siya sa pintuan ng barangay hall, sumenyas kay Lyra. Pwede ka bang makausap sandali, Lyra? Malamig na tanong ni Arman. Nagkatinginan sina Jonah at Lyra. Tumango si Lyra, huminga ng malalim at lumapit. Sumunod si Elias, pero umistambay lang sa hindi kalayuan, handang manghimasok kung kinakailangan. Sa gilid ng barangay hall, sa lilim ng punong akasya, tumayo sila. Naroon din si Nena. Kunwari nag-aayos ng tsinelas, pero halatang nakikinig. Magaling, panimula ni Arman, nakangiting pilit. Ang ganda ng pagkakapaliwanag mo kanina. Parang sanay na sanay ka na sa Maynila. Wala po akong balak makipagkompetensiya sa inyo ng personal, ng Arman. Mahinahon pero matatag na sagot ni Lyra. Ang gusto ko lang po, magkaroon kami ng pagpipilian. Hindi po ba yon mas patas? Tingnan mo, Lyra, sagot ng lalaki. Lumapit ng kaunti, binaba ang boses. Hindi ako nagtada sa trabahong ito nang hindi natutong timpangin ang risk. Kung papasok ang kumpanya ni Don dito, mababawasan ang volume na napapadaan sa warehouse ko. Kapag nangyari yon, hindi lang ako ang tatamaan, pati mga tauhan ko, mga tricycle driver na nagsa-sideline sa pagbuhat at iba pa. Pero Mang Arman, singit ni Lyra, hindi na umiwas sa tingin. Ilang taon na po kayong kumikita sa presyong halos wala nang natitira sa amin. Ilang anak na to ang napilitang huminto sa pag-aaral dahil hindi sapat ang bayad sa palay. Hindi niyo po ba yon tinitimbang? Saglit na natahimik si Arman. Saglit lang bago muling tumalim ang mata. Ang problema sa'yo, bata ka pa pero ang tapang mong umasta. Madiin itong sabi. Alam mo bang hindi lahat ng laban nadadaan sa talino at galing sa salita? May mga laban na natatapos bago pa maipasa ang proposal. Kung pananakot po ang gusto niyong iparinig sa akin, hindi na po ako magtataka, sagot ni Lyra. Ramdam ang panginginig ng tuhod pero hindi nagpapakita ng takot. Matagal na po kaming tinatapot ng gutom at utang. Hindi po kayo ang una. Napahigpit ang panga ni Arman. Huwag kang magpapahiro rito, Lyra. Ang mundo, hindi fairy tale. Tandaan mo,
May kilala ako sa munisipyo. Isang pirma lang, pwede nang madelay ang anumang project na gusto niyong ipasok dito. Kung hindi pa rin sapat yon, may iba pang paraan para iparamdam sa'yo na hindi ka dapat sumasawsaw sa trabahong to. Bago pa makasagot si Lyra, lumapit si Elias, hindi na nag-atubili. Ginoong Legaspi, mahinahong pero matalim ang tinig nito. Naiintindihan namin ang concern ninyo bilang negosyante, pero hindi na panahon ng pananakot sa magsasaka. Kung gusto niyo pong mag-partner, bukas kami sa usapan. Pero kung gusto niyo pong hadlangan ang proyektong ito sa iligal na paraan, may proseso rin po sa batas. Tumingin si Arman kay Elias, tumaas ang kilay. Si apo pala ni Don. Marunong ka rin palang magsalita tulad ng lolo mo. Sige, maglaro kayo. Huwag lang kayong iiyak pag kayo ang natalo. Tumalikod si Arman at umalis, sakay sa puting pickup na laging nakaparada malapit sa palengke. Naiwan sina Lyra at Elias na parehong malalim ang paghinga. Pasensya na, sabi ni Elias. Hindi ko dapat hinayaang lumayo kang mag-isa kanina. Okay lang po, sagot ni Lyra. Mas gusto ko nga narinig ko na ngayon ang klaseng kalaban na kahaharapin natin kaysa sa likod kami tinataga. Lumipas ang ilang araw at nagsimula na ang serya ng pagpupulong para sa pagtatayo ng kooperatiba. Sa unang meeting, iilan lang ang dumating. Sina Tatay Isko, Mang Berting, Aling Noring at dalawang bagitong magsasaka na sina Junel at Arvin, parehong bagong may asawa. Parehong nangangarap na hindi na manahin ng magiging anak nila ang parehong hirap. Pasensya na Lyra, sabi ni Tatay Isko habang inaayos ang sombrero. Yung iba natatakot pa rin. May mga pinuntahan daw si Arman kagabi. Isa-isa niyang kinausap. May kasamang pananakot, may kasamang pangako. Anong klaseng pangako po? Tanong ni Jonah. Nagsusulat ng tala. Mas mataas daw na presyo sa susunod na ani, basta huwag sasali sa inyo. Sabat ni Mang Berting. Pero kilala namin yan. Ganyan yan pag may bagong gustong pumasok sa sistema. Pag nakasiguro na uli siya, babawiin din ang dagdag. Classic, buntong hininga ni Roxanne. Nakaupo sa likod, hawak ang tablet. Gumagamit ng takot at pansamantalang ginhawa para manatili sa kanila ang kontrol. Ginagawa rin yan sa lungsod, ibang anyo lang. Tumingin si Lyra sa maliit na grupo. Kung 4 o 5 lang po tayo sa simula, ayos lang. Hindi natin kailangang pilitin lahat agad. Magpukpok muna tayo ng ebidensya. Kapag nakita nilang may bunga, kusa silang lalapit. Nagplano sila. Magtatayo muna ng maliit na shared drying facility gamit ang suporta ng kumpanya. Maghahanap ng mas murang supplier ng binhi at magsisimula sa maliit na volume na diretsyo nilang ibebenta sa isa sa supermarket partners ng Alcaraz. Sa papel, nag-umpisa silang maglista ng mga kasunduan. Sa puso, nag-umpisa silang mangarap. Pero hindi tumigil si Arman. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi, sina Lyra at Dindo mula sa bahay ni Nurse Vina, sumulpot ang motor na may 2 lalaking nakahudi sa madilim na bahagi ng kalsada. Huminto ang motor saglit at biglang initsa ang isang supot na may lamang bato. Tumama sa poste sa gawing kanan nila. Kumalabog iyon, sabay bira ng makina at mabilis na panalis. Sigaw ni Dindo. Hinila siya palayo. Ano yon? Nang lapitan nila ang supot, may nakita silang papel na nakapulupot sa bato. Kinabahan si Lyra habang binubuksan iyon. Sa loob, nakasulat sa malalaking letra, "Huwag mo nang guluhin ang nakasanayan. Baka sa susunod, hindi na poste ang tamaan." Nanlamig ang batok ni Lyra. Ramdam niya ang pagyanig ng tuhod ni Dindo. "Ate, sila yon, di ba?" Nanginginig na tanong ni Dindo. "Si Arman? Yung mga tao niya?" Hindi siya sumagot agad. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi na ito simpleng negosyo. May nagiging personal na. Kinabukasan, dinala niya ang papel kay Elias at Grace. Dahil sanay ang kumpanya sa ganitong sitwasyon, agad silang nag-report sa pulisiya at sa legal team. Pero alam ni Lyra na sa mga baryong tulad ng San Isidro, mabagal kumilos ang hustisya kapag malakas ang koneksyon ng kalaban. "Lyra," seryosong sabi ni Elias, "pwede kang umalis muna ng ilang araw.
pwede kang bumalik sa Maynila habang inaayos namin ito. Delikado ang mga ganitong pananakot. Tumingin si Lira sa labas ng bintana ng barangay hall. Tanaw ang palayan na unti-unting bumabangon. Salamat sa bagong patubig na sinimulang kumpuniin. Tanaw rin niya ang lumang truck nila. Nakapark sa gilid, parang tahimik na kaibigan. Sir, malumanay pero matigas ang tinig niya. Kung sa unang banta pa lang aalis na ako, anong ipapakita ko sa mga kasama ko? Na dapat silang umatras tuwing may sisigaw sa kanila? Natatakot ako, oo, pero hindi ako aalis. Paano kung lumala? Singit ni Grace, halatang nag-aalala. Hindi biro ang mga tarong desperado sa kita. Kung lalala po, tugon ni Lira, mas lalo kaming dapat magtuloy. Kasi ibig sabihin, tinatamaan na natin ang ugat. At hindi po ako nag-iisa. Nandito po kayo. Nandyan sina nanay, tatay, Dindo, sina tatay Isko, Mang Berting at yung mga batang kagaya ni Junel at Arvin na umaasa. Tahimik si Elias sandali. Bago na pabuntong hininga at tumango. Ayokong ilagay ka sa panganib, pero rerespetuhin ko ang desisyon mo. Kaya ang gagawin nating mas formal, mas visible, mas legal lahat. Para kung may mangyaring mali, hindi lang barangay at munisipyo ang gagalaw, pati ang mas mataas na antas. Sa gabing iyon, umuwi si Lira sa kanilang bahay. Pagod ang katawan, pero buhay ang apoy sa loob. Pinagmamasdan niya ang natutulog na si Dindo, si inay na nakayuko sa panalangin at si tatay na humihinga ng mas maayos na ngayon. Hindi ako perpekto, bulong niya sa sarili habang nakatingala sa bubong na may siwang na tanaw ang mga bituin. Natataranta rin ako, nasasaktan, natatakot. Pero kung dito ako dinala ng simpleng pagpapasakay ko ng isang matanda sa truck sa gitna ng ulan, siguro may dahilan. At hanggang hindi ko nakikitang umaasenso ang lupa namin tinubuan ko. Hindi pa tapos ang laban na to. Makalipas ang halos 1 taon, ibang-iba na ang itsura ng ilang bahagi ng San Isidro. Hindi man kasing kinis ng mga patanimang nakikita ni Lira sa libro. Unti-unti nang may hugis ang pangarap nila. Sa tabi ng lumang pilapil, may nakatayong bagong drying shed na gawa sa matibay na yero at kahoy. May maayos na sementadong sahig at bubong na hindi tagpi-tagpi. Sa tabi nito, may maliit na bodega na pinatayo sa tulong ng Alcaraz Agroventures. Hindi pag-aari ng kumpanya, kundi nakapangalan sa San Isidro Farmers Cooperative. Kapag naaalala ko yung dating latag ng palay natin sa kalsada, halos matawa na lang ako. Sabi ni Mang Berting, habang nakatanaw sa kumikintab na mga butil na nakakalat sa sahig ng drying shed. Oo nga, dati pag dumaan ang tricycle, kasama na sa bayad ang alikabok. Biro ni Tatay Isko, sabay tawa. Si Lira, nakasuot ng simpleng cap at may hawak na clipboard, ay nag-iikot sa mga nagluluwag ng palay gamit ang pala. Kasama niya sina Junel at Arvin, na ngayon ay hindi na lang basta taga-araro. May hawak na rin silang mga papel ng inventory at listahan ng share ng bawat kasali sa kooperatiba. Huwag kalimutan ha, paalala ni Lira. Bawat sako ilagay natin sa logbook. Kailangan malinaw kung magkano ang napasok ng bawat pamilya. Hindi na pwede yung tansyahan lang. Copy, ate, ma'am, biro ni Arvin, nagkamot ng ulo. Huwag mo kung ma'am, nakakakilite, singhal ni Lira. Pero nakangiti. Sa gilid, nakaupo si Mang Rogelio sa plastik na upuan, nakasombrero at may hawak na tungkod. Hindi na kasing hina ang katawan niya. Salamat sa tuloy-tuloy na gamutan. Minsan-minsan, tumutulong pa siyang sumilip sa kalidad ng palay. Ginagamit ang dekada-dekadang karanasan sa pagtantiya ng bigat at lambot ng butil. Anak, tawag niya kay Lira. Yung sa bandang kanan, medyo basa pa. Huwag niyo isasako agad. Sayang. Opo, tay, sagot ni Lira. Agad na sumenyas kina Junel. Diyan muna sa gitna. Extend natin yung oras sa araw. Dumating ang araw ng pagbebenta sa kauna-unahang direktang kontrata nila sa isang supermarket chain na partner ng Alcaraz. Hindi na sa bodega ni Armanda daan ang palay. Didiretso ito sa milling partner na mas patas ang share. Maagang dumating ang truck na may logo ng kumpanya. Malinis, maayos at may timbangan na may resibo. Hindi na ito parang lumang timbangan ni Arman na laging may diferensya. Lira, wika ni Elias,
habang pinapanood ang pagkakarga ng manasako. Itong batch na to, ito na ang magiging basihan ng susunod na kontrata. Kapag nakita nilang consistent ang quality, lalaki ang volume. Sir, kinakabahan ako. Aminado si Lyra. Parang, ito yung unang exam namin bilang kooperatiba. Ganun naman talaga, sagot ni Elias. Pero tingnan mo sila, sabay turo sa mga magsasaka. Noong una, takot humawak ng papel. Ngayon sila na mismo ang nagche-check ng tare weight. Sa tabi, sabik na pinapanood ni Nena at Aling Presi ang proseso. Dati, si Presi ang laging pinupuntahan para sa utang. Ngayon, siya mismo ang lumapit kay Lyra. Ilang buwan na ang nakakalipas. Lyra, sabi noon ni Presi, halos nahihiya. Pwede pa ba akong sumali sa kooperatiba? Ayoko na ring maging tagapagpaikot ng utang na parang hindi nauubos. Tinanggap siya ni Lyra, hindi bilang tindera ng utang, kundi bilang miyembro na kayang mag-manage ng maliit na pondo ng kooperatiba. At ngayon, si Presi na mismo ang nagre-record ng partial payments, hindi na para sa kanya, kundi para sa pondo ng lahat. Nang matapos ang timbangan, inilabas ni Jonah ang summary. Total net weight, mas mataas kaysa sa average ng nakaraang taon. Bakas ang tuwa sa boses niya. At base sa kontrata, ito na yon. Mas mataas ng halos 30% sa presyo ni Arman. Hindi napigil ang bulungan at pagpalakpak ng mga magsasaka. May ilan na napayuko parang hindi alam kung iiyak o tatawa. Lyra, sabi ni Tatay Isko, napapailing, hindi ko akalain na sa tanang buhay ko makakakita ako ng ganitong presyo. Lagi ko tong naririnig sa radyo. Farmers should get fair prices. Pero akala ko slogan lang. Huwag po kayong magpasalamat sa akin, sagot ni Lyra. Nangingilid ang luha. Nagkaroon lang po tayo ng pagkakataon. Kayo po ang sumugal. Kung hindi kayo sumama, wala rin to. Sa likid ng saya, alam ni Lyra na hindi natutulog ang kabilang panig. At hindi nga siya nagkamali. Kinabukasan, nagpalabas ng announcement si Mayor Cardo Manlapas sa barangay. Magkakaroon daw ng investigasyon sa mga bagong gawain ng kooperatiba. Pormal ang tono, pero halata ang amoy ng trapong pinapasok sa teritoryo. Sa munisipyo ginanap ang pagdinig. Naroon si Lyra, kasama sina Elias at Grace, mga magsasakang lider ng kooperatiba at ilang opisyal ng munisipyo. Nasa kabilang panig si Arman, nakatingin pa rin sa kanya na parang hindi sanay matalo. Ginong Mayor, panimula ni Arman, wala po akong problema sa pagbabago. Pero ang hindi maganda, may pumapasok na kumpanya na hindi kumukonsulta sa atin at nagkakaproblema na sa tax, sa permit, sa safety ng operasyon. Umubo ng malakas ang mayor. Tumingin kay Lyra. Iho, iha, si Lyra, totoo ba yung sinasabi ni Ginoong Legaspi na wala kayong maayos na clearance sa pag-operate ng bodega at drying facility? Tumayo si Lyra, dala ang folder. Mayor, may mga dokumento po kaming ipinasa. Nandito po ang barangay clearance na pinirmahan ni Kapitan Benjo, fire safety inspection at mayor's permit application na may tatak na received mula sa munisipyo. 3 buwan na po ang nakakalipas. Wala po kaming natanggap na feedback, kaya akala po namin ay maayos ang lahat. Napatingin ang sekretarya ng mayor, naghanap sa mga papel sa mesa. Kinabahan si Lyra, pero alam niyang may hawak siyang matibay na kopya. Kung hindi po na proseso ang permit, hindi po namin kasalanan kung naipit sa mesa. Dagdag ni Lyra, mas mahinahon na pero mariin. Humarap po kami sa inyo sa tamang paraan. Nanahimik ang kwarto. Nagkatinginan ng ilang konsehal. Si Elias, tahimik sa likod. Pero halatang handa nang magsalita kung kakailanganin. Mayor, kung maari. Singit ni Grace, tumayo rin. Ang project po na to ay bahagi ng Public-Private Partnership Framework na pinaabot na namin sa provincial office. Kung may kulang sa papeles, handa po kaning itama. Pero base sa batas, hindi pwedeng maantala ang operasyon kung ang pagkukulang ay nasa panig ng opisina, hindi ng aplikante. Nagtaas ng kilay ang mayor, mukhang nabigla na nabanggit ang provincial office. Doon paghugot ng lakas ang mga magsasaka.
hindi na pala sila basta kayang ikulong sa baryo. Mula sa gilid, biglang nagtaas ng kamay si Nena na nandoon bilang miyembro ng kooperatiba. Mayor, kung pakiramdam niyo po ay perwisyo ang kooperatiba, gusto ko lang pong itanong, perwisyo rin po ba yung mga bata sa barangay na sa wakas ay nakapasok na ulit sa eskwela dahil may extra kaming kita? Yung gamot po ni Mang Rogelio na kaya na naming ituloy? Yung pagkaing hindi na naming kailangang utangin kay Aling si Arman? Sa gilid ay halatang naiinis sa direksyon ng usapan. Mayor, dagdag ni Tatay Isko, tumayo rin. Ilang taon na po kaming nagbabayad ng tax, kahit lugi sa presyo. Hindi po kami nagreklamo. Ngayon pong may kumakampi sa amin, ito po ba ang kapalit? Imbestigasyon sa halip na suporta? Ang kwartong iyon, na madalas gamitin para sa mga programang panandali ang papogi, ngayon ay napuno ng boses ng mga taong matagal ng pahimik. Ramdam ni Lira na ito na ang isa sa pinakamahalagang sandali. Sa huli, napilitang mayor na magbago ng tono. Sige, Ania, halatang nafa-atras sa pader. Kung kumpleto naman pala ang papeles ninyo, i-review namin agad. Hindi namin pipigilan ang operasyon ng kooperatiba. Ang hiling lang namin, siguraduhin yung sumusunod kayo sa mga regulasyon. Nakatingin pa rin si Arman kay Lira, puno ng galit ang mata. Pero ngayong maraming sumasaksi, hindi siya basta makakilos. Paglabas nila ng munisipyo, halos magpalakpatan ang mga magsasaka. Lumapit si Dindo kay Lira, halos mapatalon sa tuwa. Ate, ang galing mo doon sa loob! Parang nasa TV! Sigaw niya. Huy, sira! Natatawan sagot ni Lira, ngunit hindi maiago ang pamumula ng pisngi. Kanina lang, nanginginig na yung tuhod ko. Lumapit si Mang Rogelio, inakbayan siya. Kahit nanginginig, naglakad ka pa rin. Yan ang mahalaga. Sa gilid, tinapik siya ni Elias sa balikat. Congratulations, Lira. Hindi pa tapos ang laban, pero malayo na ang narating nyo. At higit sa lahat, hindi na kayo nag-iisa. Habang naglalakad sila pa uwi, nadaanan nila ang lumang kalye kung saan minsan isang gabi may matandang naglalakad sa ulan at inakay niya papasok sa luma nilang truck. Ngayon ibang-iba na ang pakiramdam ng kalsadang iyon. Hindi na lang ito madilim at maputik, para bang sa bawat yapak nila may tinatayong bagong daan. At sa gabing iyon, sa ilalim ng parehong langit, nagpasalamat si Lira ng tahimik. Sa pagkakataon, sa mga taong tumaya sa kanya. At sa sarili niyang hindi umatras kahit kay dalas niyang manginig sa gitna ng takot. Lumipas ang ilang taon at ang San Isidro na dati kilala sa palay na laging binabarat at mga magsasakang laging baon sa utang ay unti-unting nagbago ang pangalan sa lalawigan. Sa mga pulong panlalawigan, madalas na binabanggit ang San Isidro Model. Isang maliit na baryong natutong makipaglaban gamit ang kooperatiba, kaalaman at pagkakaisa. Sa gilid ng barangay, may bago ng estruktura. Isang maliit na milling at packaging center na may karatulang simple pero maipagmamalaki. San Isidro Rice, butil ng tapat na pagpapagal. Hindi ito pag-aari ng iisang tao, kundi ng kooperatiba. Sa loob, maririnig ang tunog ng milling machine, ang kaluskos ng sapo, at ang tawanan ng mga kabataang dati namamasukan sa lungsod. Ngayon ay bumalik na para magtrabaho sa sariling bayan. Sa isang sulok ng opisina, nakaupo si Dindo, nakasuot ng simpleng polo na may logo ng kooperatiba. May hawak siyang tablet, nagche-check ng mga order mula sa supermarket at ilang online resellers. Ate, sigaw niya. Yung order ng Maynila, nadagdagan pa. Gusto daw nila ng 2 toneladang dagdag sa susunod na buwan. Kakayanin ba natin yun? Mula sa labas, papasok si Lira, nakakap at naka-long sleeves, pero halatang sanay pa rin sa araw. May dala siyang folder ng bagong plano para sa irrigation expansion. Kakayanin, sagot niya, ngumiti. Kailangan nating kausapin sina Tatay Isko at Mang Berting. Kailangan ayusin yung cropping calendar. Hindi na pwedeng kanya-kanyang desisyon kung kailan magtatanim. Tiwala ako sa'yo, sagot ni Dindo, nakangising mayabang ng konti. Graduate ka na, di ba? Kung ano nga yun, cum laude tanga.
Sabat ni Jonah, nakaka-enter lang ng opisina. Bit-bit ang mga resibo at financial report. Kung hindi dahil sa thesis niyong magkapatid tungkol sa community-centered agribusiness model, hindi tayo mapapansin nitong mga partner. Tinapik ni Lyra si Jonah sa balikat. Hindi lang ako. Kung wala kayong tulak-tulong, baka hanggang drawing lang lahat to. Naalala ni Lyra ang araw ng kanyang graduasyon sa Maynila. 2 taon na ang nakakalipas. Sa gitna ng malaking auditorium, nang tawagin ang pangalan niyang Lyra May Vergara. Bachelor of Science in Agribusiness Management, cum laude. Halos mabingi siya sa palakpakan. Sa gitna ng crowd, sa gilid kung saan nakalaan ang mga pamilya, nandoon sina Aling Bising at Mang Rogelio, nakabarong at best dress na hiniram pa kay Aling Noring. Nakaupo rin si Dindo, hindi mapakali sa kakakuha ng litrato gamit ang hiniram na cellphone ni Jonah. Pagkatapos ng seremonya, lumapit si Don Severino, nakatayo sa tabi ni Elias. Iha, wika ng matanda. Ngayon, formal na yan. Hindi ka na lang batang nagmamaneho ng lumang truck sa ulan. Isa ka ng profesional na magsasaka at tagapagtanggol ng mga tulad mo. Kung hindi po dahil sa inyo, Lolo Severino, sagot ni Lyra, halos maiyak. Baka nagbibilang pa rin po ako ng utang sa tindahan. Hindi, sagot ng matanda, umiling. Kung hindi dahil sa desisyon mong huminto sa gitna ng ulan at buksan ang pinto ng truck mo sa isang matanda, baka hindi tayo magkakilala. Yun ang totoo. Balik sa kasalukuyan sa San Isidro. Ibang-iba na rin ang sitwasyon ni Aling Bising at Mang Rogelio. May maliit na sari-sari store na ngayon sa harap ng bahay. May estanteng puno ng delata, asukal, kape at ilang school supplies. Si Mang Rogelio, kahit may edad na, ay aktibong tagapayo ng kooperatiba. Siya ang tatay ng lahat ng batang natutong magtanim. Lyra anak, tawag ni Mang Rogelio habang inaayos ang mga supot ng bigas na binebenta sa mga kapitbahay. Na-confirm na ba yung seminar sa mga taga-barangay sa Juliana? Nagtanong si kapitan nila kung pwede kang mag-share ng sistema natin. Na-message ko na po si Kap, sagot ni Lyra, paupo sa bangkong kahoy. Papupuntahin daw nila ang ilang magsasaka rito sa Sabado. Gusto raw nilang makita mismo kung paano natin inikot yung sistema. Nako, sikat ka na. Biro ni Nena na napadaan, may dalang bayong. Baka makalimutan mo na kaming taga dito kapag ginawang regional model ang kung anong English ang tawag dyan. Uy Nena, tawa ni Lyra. Ikaw yung unang nagtanong sa mayor kung perwisyo ba yung mga batang nakakabalik sa eskwela. Hindi ko yon malilimutan. Siyempre, sagot ni Nena, nagkunwaring nagmamalaki. Kailangan ko rin namang i-share sa mga chismosa sa kabilang baryo na yung bibig ko, hindi lang pang chismis, pang boses din ng magsasaka. Nagkatawanan sila. Hindi na rin ganoon kalakas ang impluensya ni Arman. Matapos ang ilang investigasyon sa hindi maayos na timbangan at reklamo ng magsasaka, napilitan siyang mag-ayos ng papeles, mag-upgrade ng kagamitan at tumigil sa pananakot. May ilan taring pumapakyaw sa kanya pero hindi na siya ang nag-iisang hari. Isang hapon, habang nasa drying shed si Lyra, bigla niyang nakita si Arman na nakatayo sa may gate, nakasimple lang na polo at mukhang tumanda ng ilang taon. Lyra, mahinahong tawag nito. Nagkatinginan ang mga tao. Napahinto si Hunel sa pagpapala ng palay. Bakit po kayo nandito, Mang Arman? Tanong ni Lyra, lumapit ng dahan-dahan. Huminga ng malalim ang lalaki. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Hindi mo na ako kailangang gustuhin. Alam kong marami akong ginawang mali pero may alok ako. Nagtaas ng kilay si Jonah, handang sumingit kung kailangan. Ano pong alok? Tanong ni Lyra. Yung lumang warehouse ko sa kabilang barangay, sagot ni Arman. Hindi ko na kaya i-maintain mag-isa. Gusto kong ibenta sa kooperatiba ninyo sa presyong halos book value lang. Kayo na ang bahala kung gagawin yung extension ng bodega o processing center. Bakit? Diretsong tanong ni Lyra. Hindi po ito charity. Alam ko yon. Ano pong kapalitang gusto ninyo? Napayuko si Arman, sandaling tumahimik. Kapalit, gusto kong makapasok sa partnership, pero hindi bilang diktador. Bilang supplier ng logistics, tracking, at ilang connection sa mga buyer na hawak ko.
Pumayag na rin ang legal team ninyo na pwede yon. Basta malinaw sa kontrata ang limitasyon. Naramdaman ni Lyra ang iba't ibang emosyon. Galit, tiin ng mga naaalalang banta, at awa sa lalaking ngayon ay tila pagod na ring lumaban sa maling paraan. Hindi ako magdedesisyon mag-isa, sagot ni Lyra. Pag-uusapan ito ng buong kooperatiba. Kung papayag kami, hindi dahil kinaawaan ka namin, kundi dahil nakikita naming win-win para sa lahat. At kung mag-partner ka sa amin, kailangan mong tanggapin na ang magsasaka na ang inuuna rito, hindi na ang bulsa ng iisang tao. Tumango si Arman. Tila alam na niya ang sagot bago pa man magbotohan. Yun lang naman din ang gusto ko sanang matutunan bago pa ako tuluyang mawala sa larangan. Kung pwede pa. Iniwan niya ang envelope ng proposal. Saka umalis ng tahimik. Naiwan si Lyra na hawak ang papel, mabigat pero hindi kasing bigat ng dati. Marahil naisip niya, may mga kalabang hindi kailangang durugin. May ilan sa kanila na pwedeng baguhin at isama, basta malinaw ang hangganan. Kinagabihan, nagtipon ang core members ng kooperatiba sa barangay hall. Nandoon sina Tatay Isko, Mang Berting, Aling Noring, Nena, Presi, Junel, Arvin at ilang kabataang bagong sali. Sa harap, nakapaskil ang proposal ni Arman, pati na ang analysis ng team ni Elias. Hindi natin ito dapat pagdesisyonan base lang sa emosyon, panimula ni Lyra. Tingnan natin kung makakatulong ba talaga itong bodega at serbisyo niya sa pag-expand ng operations natin. Pero hindi ibig sabihin na paglilinisin natin ang nakaraan. Isa-isa silang nagsalita. May tutol, may sang-ayon, may gusto ng kondisyon. Sa huli, napagdesisyonan nilang tatanggapin ang alok ni Arman sa ilalim ng mahigpit na kontrata. Walang eksklusibidad, malinaw ang profit sharing, may audit at may karapatan ang kooperatiba na alisin siya bilang partner kapag may napatunayang pananamantala. Hindi perpekto, sabi ni Lyra nang magtapos ang botohan. Pero kung kaya nating gawing maayos ang dati ng bulok na sistema, mas malaking tagumpay yon kaysa sa basta lang tayong umiwas. Makalipas ang isa pang taon, sa araw ng ika-5 anibersaryo ng San Isidro Farmers Cooperative, muling pumarada sa tapat ng bahay nila Lyra ang isang itim na limusin. Pero ngayoy, hindi na ito misteryo o himala. Palatandaan na ito ng isang taong naging tulay sa buhay nila, si Don Severino, na kahit mas mahina na ang hakbang, ay pinilit dumalo sa selebrasyon. Sa tabi ng limusin, nakapark pa rin ang luma, pero inayos na truck ng pamilya Vergara. Repainted, maayos ang makina at ginagamit na yon bilang service ng kooperatiba sa paghatid ng palay sa bagong bodega. Magkatabi ang dalawang sasakyan. Isa'y simbolo ng yaman ng lungsod, ang isa'y simbolo ng pinaghirapan sa baryo. At sa pagitan nila, nakatayo si Lyra, hawak ang mikropono. Kung may natutunan ako sa lahat ng nangyari, sabi niya sa harap ng mga magsasafa, estudyante, opisyal at bisita mula sa ibang barangay, yun ay ito, hindi hadlang ang pagiging anak ng magsasaka para mangarap ng malaki. Pero hindi rin dapat kalimutan na ang pinakaugat ng anumang pagbabago ay hindi pera, hindi titulo, kundi simpleng pagpapasya na tumulong kahit walang nakatingin. Tumingin siya kay Don Severino, kay Elias, kay Jonah at Roxanne, kina nanay at tatay, kay Dindo, sa mga batang naglalaro sa gilid ng pilapil na dati puno ng putik. At sa sariling puso, tahimik niyang inusal ang pangako. Hanggat may butil ng palay na tumutubo sa lupa naming ito, hindi mawawala ang laban. Pero hanggat may butil din ng pag-asang pinaniniwalaan ng mga taong katulad natin, hindi rin mauubos ang panalong pwedeng makamit.